check mic test. Okay, so magandang gabi po sa lahat. Ito po si J. Rod Castros, admin host and moderator of this debate platform, the Philippine Debaters Association. So sa gabing ito, meron tayong comparative study, no? Proving of God, no? Kasi yung isa nating debatista dito ay hindi naman naniniwala sa God of the Bible, kundi God nature po sila, no? So, antabayan natin at alamin natin kung ano ang kanilang argumento dito patungkol sa God nature at saka naman sa TSM, Brother Alvin Gitamundok, no? So, pakilala ko muna sa inyo ang dalawang debatista, si Brother Alvin Gitamundok mula sa Roman Catholic Church, isang sikat na apologista nandito sa Pilipinas, ano? At saka si Brother Real Truth founder po siya sa kanilang organization na Nature is God, no? So yun po ang kanilang paniniwala. So panoorin po natin. Wala akong hindi ako makapag-open ng camera pala. Wait lang Okay. So, mag-out ako tapos balik ako Sige, go ahead, brother. So yun po, no, si Brother Real Truth founder. Siya po ang nagtatag ng kanilang samahan na Nature is God, no? At antabayanan po natin ang kanyang argumento patungkol sa Nature is God. Kung may valid evidence ba? Kasi yung topic nila, proving God via valid evidence, no? So unahin natin si Brother Alvin para mag-greet sa inyong lahat, no, sa mga manonood niya sa itong live natin ay naka-record po ito at pwede pong i-panoorin sa replay. Kaya greet mo na, Brother Alvin Gitamundok. Good evening sa lahat. Magandang gabi sa ating mga listeners at viewers ngayon sa ating talakayan tonight. Ulit, nandito na naman kami with Brad Real Truth Founder. This is our second part 2 na to sa aming discussion which we have started a debate a week ago. So welcome again. Maraming salamat ulit sa ating Chief Admin, si Brad Ros Casona, for welcoming us again here tonight. This is a schedule of my podcast supposed to be 8 to 10 p.m. Pero dito tayo sa discussion with Real Truth Founder. I hope that we can learn many things from here kasi marami nag-PM sa akin, nagpasalamat. They have learned many things also from the first debate that we have last week. So again, I'm Brad Alvin Gitamundok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist to represent Roman Catholic Church, RCC, and Christianity in general to prove the existence of the Christian God with valid evidences. This is my affirmative stand tonight kasi ako ang unang titindig dito for 10 minutes, then negative ang ating kaibigan si Real Truth Founder. Good evening at magandang gabi ulit sa lahat. Brad Ross, balik ulit sa iyo. Yes, yun po si Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church, no? Isang apologista. So pakilala naman natin ngayon si Brother Real Truth Founder. Bro, hello. Hello, good evening sa lahat. Bro Gerald, pasensya na hindi mag-open yung cam ko. Pero mamaya itatry ko ulit reconnect. Baka sa live streaming mo, naka-lens ka, lens 1. Naka-live kasi ako doon tapos naka-open yung camera ko kanina. Kaya hindi, ayaw na rito. Baka nangyari na rin sa akin yan, yung naka-lens 1 ka, yung na-separate yung camera mo sa live. So, ginamit na siya ng OBS. Tanggalin mo yun sa OBS mo. Yung, yun nga. Sige, mamaya mag-reconnect ako tapos Sige, pakilala ka na lang muna, bro. Sige, try ko nga ngayon. Tanggalin ko rito. I-remove ko rito. Pakilala ka muna, bro. Sige. Yan, good evening sa lahat, no? Kay Bro Gerald, kay Bro Alvin Gitamundok. Maraming salamat doon sa nakaraang debate natin. So, ayun nga, ako ang Real Truth Founder. Bali kami sa Real Truth, yun nga, ang pinaniniwalaan lang namin ay yung kayang i-prove via valid evidence. So sad to say, kapag ang iyong paniniwala ay hindi mo siya ma-prove via valid evidence, ay hindi namin siya paniniwalaan as of now. Pero by the time na ma-prove mo na siya via valid evidence, literally, at hindi sa isip lamang ang iyong paniniwala, ito ay aming papaniwalaan. So gaya nga ng pagsusuri namin doon din sa nakaraang debate, ang as of now, ang valid na God na kaya nating i-prove ay ang God nature. At ano man ang ma-prove natin ay masasakop lang din ng God nature.
So, ayun, maraming salamat, Bro Gerald at Bro Alvin. Okay, yun po yun. Si Brother Rias Truth, founder, ang nagtayo ng kanilang samahan, ano. So, umpisa tayo, no? So, maraming salamat sa mga nanood ngayon, no? Sana madagdagan pa at dumami pa tayo. At pwede nyo ring panoorin sa Philippine Debaters ang replay ng debate na ito. Okay, start tayo kay Brother Alvin Gitamundok sa 10 minutes na presentation niya sa topic na proving God via valid Yun. evidence. Brother Alvin, go ahead. Good evening sa lahat ulit at magandang gabi. Dito naman tayo sa ating discussion. No? This is like a comparative study. So, parang debate na rin pero let's highlight more on the differences between me, the Christian God, kasi I'm Catholic, tapos sa ating kaibigan na si Real Truth Founder who is, for me, the way I interpret his stand is actually pantheism. Now, as comparative study, I have researched what pantheism is. I have here a book, A Concise Guide to Today's Religions and Spirituality, and includes hundreds of definitions of contemporary religions, sects, cults, and occult organizations, alternative spiritual beliefs, Christian denominations, leaders, teachings, and practices by Dr. James K. Walker with the staff of Watchman Fellowship. In page 248 of this book, pantheism, the belief that the universe itself is God. There is no separation or distinction between creator and creation. Everything is therefore equally and indivisibly divine, thereby inspiring the popular phrase, all is God and God is all. Kaya nga, ang name nito, pantheism, pan meaning all, everything, and then theism, God or divinity, which means everything in the universe, the material, and anything that is inside this empirical universe or empirical world, according to pantheism, is God. So God is all is God. Pantheism is the foundational theistic concept of Hinduism and Buddhism. So hindi pala to original ang pantheism. Actually, they derive their concept that all is God, God is all, from previous world religions like Hinduism and Buddhism, and is one of the most prevalent beliefs in the New Age. Kaya halo din to sa New Age, no, movement. Pantheism din yung New Age kasi New Age also is derived from Hinduism and Buddhism. So itong tinatag ni Brad Reality Founder, Real Truth Founder, is a kind of a cult kasi ito, bago lang ito, siguro this year o last year lang, na naggawa sila ng isang grupo dito, may samahan sila, may mga kasama din ito si Brad dito sa Pilipinas, based siguro in Luzon. So this is another cult or sect that sprang from Hinduism, Buddhism, pantheism, and even the New Age. So while the Catholic Church is one of the world religions, but it started in 33 AD in Jerusalem because Christ founded this religion. So called Almanac Book of Acts in 674. The founder is other than Jesus Christ. Now, we go to the proofs and the valid evidence that I have presented before. So I will use again my book that I have submitted. By the way, University of Santo Tomas Philosophical Conference, the theme of the Philosophical Society and Theological Society of UST in Manila, has already accepted my abstract, and they instructed me that anytime next week they will email me if I would be submitting already the whole of this thesis, this book that I have discovered and that I have wrote myself by my studies of philosophy and theology. I call this the ontological argument in the existence of absolute truth, which is no other than God, the Christian God. Now, here in the biological parameter that I have set here, the third rule, I have stated here in my book, the biological, scientific, natural, and physical parameters. So this goes to the laws of nature and inside the parameter of the empirical and physical world or the universe.
On the biological level, even the existence of God is proved, for it is a biological principle which states, and in reality, that no living thing or matter can arise from non-living thing or matter. So that is fundamental. I'm sure Brad, Real Truth Founder, already knows this biological law or principle. You cannot have something that is alive. Like me, I'm a person with intellect and free will, like also Brad, Real Truth Founder. We cannot just uh, assume that we come from dust, from the star, sun, somewhere. No, there must be a designer, a creator, created us and put us in space. Because we're different from the earth. The earth has no personality. The earth has no intellect and no will. It is not living matter. It is non-living, like the stones and soil, and everything, the skies, and even the trees and the animals. So we are different. We're distinct. So we, the living ones, cannot arise from non-living matter. That is a truth in the empirical world and empirical universe. Anybody who denies it is absurd. Parang kalokohan ba o kung sabi pa ni Mr. Soriano, kagaguhan daw ang isip na yan. No? No, kung ganyan ang pagtindig natin na bigla lang sumulpot yung buhay na may isip, may free will, tapos pala galing lang sa mga patay, dead matter or non-living things. That is absurd. Kalokohan yan. So, living thing, nihilo, ex nihilo, nothing comes from nothing. So, if there is something, there must be something before it. Now, sa universe, the Big Bang Theory comes from nothing before seconds, before the first second that happened in the Big Bang Theory, there was nothing. There was nothing. Scientists can surmise what came before nothing. That is empirically and physically. But there must be somebody, something which is not part of the material empirical world that caused this universe to come out from nothing. That is in Genesis 1:1 and in Hebrews 11 below. I have proven and I have read in the Bible during our first discussion. So something must come from a previously existent something or somehow, someone as its precursor or origin. But there is no eternal regress of actual causes, and the universe is proven scientifically as having a beginning, the Big Bang in the world. Walang eternal regress na may nag-cause, uncause, until that time na yung uncause, na-cause din siya. There is no eternal regress. Kaya nga, yung last cause, yun na yun ang uncause, which we call the Christian God. Therefore, the primary cause, mover, and creator is what we call God. The scientific method cannot disprove the existential principle of God. And it will always be till the end of time. The more man studies science and master it as a perfect scientist, he will only discover a fine-tuned universe. O kaya nga universe is fine-tuned. Merong mga laws dito of nature, but nature itself does not make this law. There must be an outside personal being who is God who created this laws and put it to nature so that nature will follow. Perfect constant, etc. Fine-tuning, nothing more and nothing less. The more commonly known as the anthropic principle, this universe is designed for a purpose, and that purpose is centered on man. I have yet not read a scientific or biological or natural physical proof for the non-existence of God or anything that can describe it at a biological and natural level. Even nature itself proves positively that God exists. You can read all of Psalms chapter 19 and whole of the New Testament, Romans chapter 1. So, last time I told Brad reality through Real Truth Founder that even scientists in 1989, way back ago, I have here the origins of life in page 21 and 22, quoted from the New Scientist on January 2009, page 37-39. It reads here, a team of scientists and physicists based in America have discovered through scientific experimentation that the volume of oxygen suddenly increased from many years ago. And they surmise that this comes from the empty space, which is the fluctuation of so dyan lang, hanggang dyan lang. So from empty space,
No, mahaba na kasi itong statement sa baba. So, empty space, we know, if we read in all dictionary, pag empty space, sinabi natin, empty yan. Wala yang laman, walang matter. So, pag empty space is a void, it is a vacuum. So, bakit lumabas yung oxygen? Galing dyan. A team of scientists, New Scientist, January 24, 2009, quoted dito sa librong ito, Origins of Life. Oh, dyan din sa website ng science.org. Hanapin nyo dyan. Oh, oxygen was created ex nihilo. So, scientists and physicists dyan, they surmise there must be a creator kasi nothing comes from nothing. So, empty space, vacuum. Tapos biglang lumusot yung oxygen deposited in the stardust all over the universe. Tapos ang-increase. So, I mean, there's a creator. Time's up. Time na ba po? Yes, Okay, yes. maraming salamat po. Boss. So, yun po ano, ang first argumental presentation ni Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church regarding sa topic na proving God via valid evidence. Okay, so bigay natin kay Real Truth, no? So, ang kanyang first cross-examination, Brother Real Truth. Okay, so Bro Alvin, yun, salamat sa panisend kong argument, ano. So, yung question ko ngayon, sinasabi mo kasi na hindi totoo or kumbaga hindi ano yung nothing comes from nothing, which is sa amin, ganun din naman. So actually, tama naman, same talaga, hindi talaga po pwede na mangyari na yung nothing, yung something ay nanggaling sa nothing. Kundi laging may pinanggalingan yan, may cause yan. So ngayon, kung sumasang-ayon ka pala doon, edi mali pala yung nakasulat sa Bible na nilikha ng Diyos ang lahat galing sa wala. 'Di ba? So tama ba na mali ang Bible na nilikha ang lahat galing sa wala? Kasi sabi mo, nothing came from nothing. Kumbaga lahat ay may pinanggalingan. Ang sabi sa Bible, nilikha ang lahat galing sa wala. Edi mali ang Bible. Tama, mali? Sagot. Hindi po mali ang Bible, tama ang Bible. Why? Yun ang categorical sagot ko. Why? Within 30 seconds. Kasi God is not part of empirical world. Ang ibig sabihin ng nothing comes from nothing, yung matter ba? Halimbawa, yung bato comes from wala. So, it is absurd. So, yung ex nihilo, ex nihilo. So, yung God is not something, a matter, which what makes a cause to all the universe. Next question. Wow. Tama pa rin naman. So kung tama ang Bible, so ibig sabihin pala, mali yung sinasabi mo that there is no such thing na nanggaling sa wala. Kasi sabi sa Bible, ang lahat ay nanggaling sa wala. Pero sinasabi mo ngayon, parang nagkakarambolan yung sinasabi mo. Na sabi mo kanina, walang bagay na nagmula sa wala. Tapos sinang-ayunan mo naman yung sinasabi ng Bible na ang lahat ng bagay ay nanggaling sa wala. Sagot. Diba? Sagot. Tama pa rin ang Bible. Mali ang pagkaintindi mo kasi hindi mo nakuha, Brad, yung ibig sabihin ko sa sagot ko. What I mean is that God is not part of this empirical world kasi nga siya supernatural. But does that mean yung ex nihilo, ang ibig sabihin no na matter cannot create another matter from itself. So outside of matter, yun yung God, yung Hebrews 11:3. Yung ibig sabihin nun, the faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. So the things which are seen were not made of things which do appear. Next Ibig sabihin, hindi na nakita natin sa empirical world na lumabas din ang universe, kundi hindi makikita na just yun yung ang cause. Next question. Hebrews 11:3, John 1:1. Okay, so yung sinasabi mo kasing Diyos ay yan yung Diyos na hindi natin ma-prove talaga via valid evidence, kundi pinoprove mo lang via argument, di ba? So wala ka namang nailatag na evidence maliban lamang sa argument, assumption na... Hindi, teka muna, Brad Ross. Komentaryo na si Brad Real Truth Founder. Yes, Brother Real Truth, nasa cross-examination Oo tayo. nga, So, yun nga, wag lang wala. Sandali, naka-post yung time 6 minutes and 58 seconds. Untian mo lang yung premise mo siguro para hindi masabi ng katunggali mo na nagre-rebut ka na. Okay? Okay. Next question. So, doon sa mga argument na inilatag mo, asan doon yung valid evidence ng Diyos mo?
Valid evidence, very simple. Ang mga scientifico all over the world are already in consensus, mga physicists. Yung Big Bang, before the first second na nangyari yun, wala talaga. It's a void, totally void. No? So walang universe existent during that time. So the universe began. So before the universe began, there must be somebody who is not part of the universe, who is supernatural, beyond nature. Kasi hindi siya part ng nature, supernatural siya, beyond nature, who created the Big Bang. Next That is, question. Okay. Yung sinasabi mo na yan, evidence ba yan o assumption mo lang? no, hindi po assumption kasi that is evidence kasi meron talagang pinanggalingan ng lahat ng bagay kasi nga finite at limited ang universe. Before the first second of the Big Bang, saan yun nanggaling? Walang kawalaan doon. It's a void. So there must be somebody because that is a powerful burst of energy during the Big Bang. It is God and no other than Cosmos, the unmoved mover. That is the proof Next of God. question. The Big Bang itself, the universe itself is the proof of God. Next question. Okay, yung sinasabi mo na there must be a. So yan ay assumption o evidence? Evidence there must be a. Evidence po yan kasi non-living matter cannot come from non-living matter. May mga living matter sa universe. Ibig sabihin, yung living God, yun ang gumawa ng living matter. At yung non-living matter, yung living God pa rin gumawa. There must be an design because the universe is fine-tuned and it is well designed. The designer is no other than God. That is the evidence. The universe itself is the evidence of God. The universe is not God himself. Next question. Okay, linawin natin, no. Yung salitang there must be a kasi, it's an assumption, hindi siya evidence, ano. Kaya nga, Badros, May objection. Direct question. Brother Reals Truth, paalala ko lang, nasa cross-examination tayo, no? So, no side comment. Direct question. Direct question lang muna, wag mo. Saka na, may time naman sa rebuttal para i-rebut. okay, sige. Okay, resume time. Ilang minutes pa ang question? 4 minutes and 55 seconds. I-board ko na po. I-board na natin. Okay, so wave na, Gusto ko no? kasi mga direct to the point na talaga dapat eh. Actually, gusto ko talakayan na lang talaga eh. Hindi na debate. Debate kasi yung nandito eh. Oo. Okay, Gusto so ko nga yung suriin na lang talaga dapat natin yung nilalatag ni Bro Bro Alvin. okay, so Okay lang din. okay, start tayo sa 10 minutes sa iyong presentation naman, Okay. Brother Reals Truth. Sige. Go ahead. Okay na? Start na? Yes. Okay, so good evening sa lahat, no, kay Bro Gerald at kay Bro Alvin Gitamandok. So yun nga, lilinawin ko lang, ang real truth po ay hindi pantheism. So which is, yun nga, mali yung unawa ni Bro Alvin doon sa sinasabi niya na pantheist ang real truth. So nagkataon lang talaga na ayon sa aming pagsusuri, pantheism ang mayroong nailatag na valid evidence sa God nila, which is literally existido ang buong universe, di ba? So which is naandyan nga ang buong universe o tawagin nating nature o tinatawag naming God nature. Naandyan ang buong universe, naandyan ang valid evidence ng nature na kung saan makikita natin ang lahat ng lahat ng nasa universe natin o lahat ng nasa nature natin at yung mga hindi pa na-discover, kapag na-discover naman yan, ay magiging part lang din siya ng ng nature natin. Actually, tinanong ko nga si ChatGPT 4 na, yung may audio na, no. So, tinanong ko siya kanina lang. Actually, ipopost ko rin yung video na yan. Uulitin ko yung, hindi ko na-record eh. Uulitin ko yung pagtanong sa kanya. So, tinanong ko, ang tanong ko is, if we can prove that God really exists by a valid evidence, that God is observable, will He become part of nature? Ang sagot ni ChatGPT, yes, God will become part of nature. Kasi nga, ang meaning nga ng nature, all the things o lahat ng bagay o lahat kung hindi man bagay na kaya nating i-prove ay part siya ng nature. So, sumatotal, kaming sa real truth nga, sabi nga nila, ang science ay hindi certain. So yes, tama, hindi certain ang science kasi ang science nagbabago-bago. So bakit nagbabago-bago ang science? Kasi kung ano man ang ma-prove, yun na yung papaniwalaan. Then tulad dati, 'di ba, na ang paniniwala ng science or paniniwala ng mga sinaunang tao, ang Earth is the center of the solar system. Then eventually na-prove nila
na hindi pala Earth kundi Sun ang center ng solar system natin, ano. So which is tinatanggap ng ng science kung ano man yung ma-prove. Which is kami sa Real Truth, ganun din kami. Kung ano yung ma-prove, tatanggapin namin. So as of now, ang valid God ay ang nature. Yun nga, kasi unang-una yung God nila na supernatural, wala tayong ma-prove na any supernatural happening or any supernatural events, ano. So eventually, then kapag na-prove naman natin na may supernatural, masasakop na rin siya ng natural, 'di ba? Kasi ang mangyayari diyan ay naturalesa palang existido 'yan. Yang supernatural na 'yan, hindi na siya supernatural. So yun nga, kaya nga kami sa Real Truth, kami ay certain. Bakit certain kami? Kasi kahit anong ma-prove, Real Truth siya. Lahat ng ma-prove, Real Truth. At lahat ng ma-prove nyo ay magiging part ng nature. So certain kami doon sa bagay na yun, no? So ang science nga hindi certain. Di ba? Kaming sa Real Truth, certain kami doon sa bagay na yun, no? Na anything that we can prove. Actually, mayroon nga kaming law niyan, no? Law of Real Truth, na kung tawagin namin ay everything that we can prove is Real Truth. Walang makakadebunk niyan, pero malay nyo, mayroong makapag-debunk. Inahamon namin lahat ng diyan, i-debunk ang aming law of Real Truth, no? That everything that can be proven is Real Truth. Kung ma-debunk nyo yan, tanggap namin. Then, ayun nga. So, ang God nature nga namin, yun nga, ang kabuuhan. So, kumbaga, hindi kami Trinitarian na may tatlog, Ama, Espiritu at Anak. Kami ay yung kabuuhan. Kaya nung tinanong nga ako ni Bro Ali doon sa actually parang talakayan lang, ilan ang Diyos nyo? Sabi ko, isa. Sino ang Diyos nyo? Sabi ko, yung wholeness. Hindi siya yung oneness. Sa kanila, oneness eh. Kami wholeness. Ibig sabihin, yung kabuuhan ng nature, kabuuhan ng universe, yun ang God namin. No? So, then, yung iba, kasi nasa utak nila, iniisip nila na mayroon pang ibang universe. So, nag-iisip sila na mayroong multiverse. So, yung mga multiverse na yan, sa pelikula lang yan. Sa Spider-Man lang yan, sa The Flash, di ba? Mamuhay tayo sa, sa realidad. Huwag tayo mamuhay sa mundo ng pantasya, sa mundo ng kaisipan lamang. Kasi ang mundo ng kaisipan, yes talaga, kung talagang iisipin kasi natin na mayroon pang ibang universe, yes, totoo yan sa isip. Pero ang diyan, totoo ba yan sa realidad? Kung isipin natin na tayo ang may-ari ng buong mundo, yes, totoo yan sa isip mo. 'Di ba? So magagaya ka na lang kay Pastor Kibbs na inaangkin niya ang buong mundo na siya ang may-ari. Ngunit hindi naman niya mapatotohanan sa realidad, no? Sa realidad, sa kaisipan, yes, existido. Kaya nga yan yung sinasabi ko, ang Diyos ng maraming religion ay Diyos lamang sa kaisipan. Diyos lamang sa argument, na kung saan hindi nila mailatag asan ang valid evidence ng kanilang Diyos, maliban lamang sa argumento na sinasabi nilang mayroong Diyos. Kumbaga, laging assumption na therefore. Ngayon, kung ang assumption na yan ay gagamitin natin sa assumption din sa iba, hindi nyo rin naman papaniwalaan. Sasampulan natin. Doon sa sinasabi ni Bro Alvin na mayroong napoproduce na oxygen sa outer space. Pwede ko rin naman sabihin, lolo ko ang gumawa niyan. 'Di ba? Mayroon, lolo ko gumawa niyan. Ngayon ang tanong, paano ko ipoprove na lolo ko ang gumawa niyan? Siyempre, hahanapan mo ako ng valid evidence. Prove mo nga asan ng lolo mo. 'Di ba? Siyempre, hindi ko mapoprove 'yon. So, ganun din sa God na sinasabi ni Bro Alvin. Hindi din niya mapoprove yung God niya na sinasabi na lumikha, na nag-produce doon sa na search ng scientist. Then eventually, kapag na-prove natin kung saan nanggaling ang oxygen na yan, eventually magiging part lang din ng nature. At alam naman natin kung saan nanggaling ang oxygen. Which is, ang oxygen ay nanggaling sa water, di ba? Oxygen is ang water ay H2O, which is ang O, ang oxygen. Saan nanggaling? Edi doon sa water. At kung mayroon pang ibang elements na panggalingan ng oxygen maliban sa water, ay possible doon nanggaling. At sa pagkakataong iyon, possible hindi pa siguro nasuri o na-search ng mga scientists kung saan nanggaling yung oxygen na na-search nila. So since hindi pa
hindi pa siya na-search o hindi pa natagpuan ng mga scientist, masasabi ba natin na, ay kasi hindi alam ng mga scientist, Diyos na yun. Diba? Diyos namin ang gumawa nun, hindi matagpuan ng mga scientist eh. Hindi. Kasi ang Diyos nyo ay supernatural. Diba? Wala nga tayong ma-prove na any supernatural happenings. Kung may ma-prove ba tayong supernatural happenings, prove ng Diyos nyo. Diba? Na, yun na, ang valid evidence ng Diyos nyo. Kaya nga ang sabi nga namin, supernatural claim need a supernatural evidence. Ang problema, ni isang supernatural evidence, wala nga tayong maipakita. Wala tayong maipakita ang valid na supernatural. At kapag may mapakita nga tayong valid, magiging natural na lang siya. Masasaklawan siya ng nature. Diba? Kaya nga ang tutuusin, valid naman talaga yung sinasabi ni Bro Alvin na galing sa Diyos, yung oxygen na yun, which is galing sa God nature. Diba? Kasi kapag na-prove yun, certain kami, na yun ay part ng nature. 'Di ba? So ano pang hahanapin natin? So yun nga, kaya maraming atheists ang hindi naniniwala diyan sa mga Diyos nila. Bakit? Kasi nga ang Diyos nila ay perfect, supernatural, napakagaling, alam ang mangyayari sa hinaharap, 'di ba? Pagkatapos pag tinestyon, papaanong alam ang mangyayari sa hinaharap? Kwento with Adam and Eve. 'Di ba? Napaka-bobo nung gumawa ng kwento. Sorry for the word, pero bobo talaga kapag i-chinek mo. Alam ang mangyayari sa hinaharap, pero sinubok pa niya si Adam and Eve kung kakainin ang pinagbabawal na prutas, ang prutas ng talino. Paano nangyari 'yun na alam mo na, susubukin mo pa? Parang ang bobo mo naman, 'di ba? Ang bobo naman ng Diyos nila. Ginawa nilang bobo ang Diyos, 'di ba? Tapos cut mo na yung time. Nasa social media kasi tayo, meron akong page na pinangangalagaan. Yung mga words kasi na yan, bawal yan sa sa Facebook. So okay. So, baguhin natin. Baka ma-restrict yung sige. page ko, no? So may kami ng pasensya sa Facebook. Naghihingi naman ako ng pasensya na rin kanina. Sa Facebook ako hihingi ng pasensya kasi baka ma-restrict yung page ko sa mga salitang ganyan. Alam mo naman yung bawal yan. Sige. Meron din akong concern, moderator. Yes, go ahead. Kasi comparative study namin, dapat patunayan niya with valid evidence yung sa kanyang stand. Bumabanat na sa Biblia, that is already rebutting. First stand pa niya ngayon eh. Sige. Ulitin natin. First stand, i-prove your side kasi ako nag-prove ako na sa side ko. Hindi na natin pwedeng ulitin yan. Dapat kasi 50 seconds na lang yung natitira sa kanya. Sige. So sa rebuttal stand, pwede bang yung kalahati sa 10 minutes or 5 minutes, i-stand mo na lang. Yun yung sige. 5 minutes doon yung rebuttal mo. Okay. So 50 seconds na lang, remaining time. Resume. Sige. Okay, sorry for the word, no? Wala kasi talaga ibang word ata na may doon sa word na yon. So, yun nga. So, actually, nilatag ko na rin naman kanina, ang God namin, ang valid evidence namin ay nature, which is, ang God namin ay nature, ang valid evidence ay nature. So, nandyan, wala tayong maibibigay na nature lang talaga ang maibibigay natin. No? At walang any supernatural tayong maiprove na valid evidence. So, ayun. Okay, so time's up. Dako tayo, no? So, greet lang muna natin si Raymond Gailo and si Amy Alfonso. No? Salamat sa inyong pag-antabay. So, 10 minutes para sa cross-examination, Brother Alvin, sa first round. Okay, maraming salamat. So, dito tayo sa cross natin, no? Ang unang tanong ko sa iyo, Brad, is that kasi you denied, sa premise mo na Mr. Moderator, na panteist ka. Pero, I will ask you the question, di ba yung paninindigan mo, God is all, itong kabuuan talaga ng empirical world, the universe, and all is God, lahat din ito is God Himself? Di ba yun ang paniniwala mo, paninindigan mo, yes or no? Yes. Categorical, yes or no? Yes. Yes, okay. So that means na according to these two books, sa dictionary ko dito, pantheism is the whole universe, God is all is God, is pantheism. So pantheist ka din talaga, yes or no? Para linawan natin to clarify. Pantheist ka din talaga, yes or no? Real truth kami. Hindi, so ibig sabihin,
Oh, next question. Cut Hindi, muna may ka. paliwanag pala yun, no? 30 seconds. 30 seconds ang paliwanag. Okay, hindi, ayun nga, ang paliwanag ko dyan ay hindi nga kami panteist, kundi kami ay real truth. At ayon nga sa pagsusuri namin, panteist ang aming, ang aming nakikita na mayroong valid evidence ng God nila. Okay? So yun nga. So ibig sabihin, inamin mo din indirectly na panteist din pala kayo kasi nagsuri kayo, panteism pala yung tama para sa inyo. Yes or no? Panteism yung tama para sa inyo. Yes. Yes or no? Yes, Yes. okay. My Pero next ang tamang sa amin, paliwanag ko, yes, pantheism ang aming sinasang-ayunan, pero real truth nga kami. At kung ma-prove mo via valid evidence ang God mo, therefore RCC kami. So next question. Kanina sabi mo at last week sabi mo rin na hindi ka panteist. That is a categorical statement. Ngayon naman inamin mo na nasuri niyo panteism din ang tama. So arin ba talaga sa dalawa? That is contradictory. Panteist ka tapos ngayon hindi ka naman panteist. So alin sa dalawa? Because both cannot be true. Either one is true and one is false. Alin ba talaga sa dalawa? Categorical. Panteist ka talaga o hindi ka panteist? Sagutin ko na nga. Yun na nga, sinagot ko na nga kanina na real truth nga kami. At sa ngayon nga, ayon sa objection. Okay, got the time. No objection, Brother Alvin. Ang objection moderator, categorical, dalawa lang ang pinagpipilian ko sa kanya. Hindi kasama yung real truth niya kasi it is still to be determined ano talaga ang stand niya. Maraming beses sa moderator, naririnig natin, hindi daw sa pantiis. Tapos ngayon sa tanong ko naman, nasasuri daw nila, pantiis may tama, yun daw ang paninindigan nila. So valid moderator, papiliin ko siya sa dalawa because that is contradictory. Pantiis ba siya talaga o hindi? Pantiis. Okay. Moderator muna para hindi tayo tatagal. So sa nakikita ng moderator, yung real truth ay influence sa doctrine ng panteist. So yun yung nakikita ng moderator. Okay, next question, Brother Alvin. So galing dito sa reference ko, napakaliwanag na it is a type of muna moderator ha, premise muna. Brad, real truth founder, premise muna. Halo din dito sa libro ko, sa aking research, na yung pantheism pala, kahit na yung real truth founder mo ngayon na grupo mo, it's a group of cult which derives from originally Buddhism and Hinduism. Yes or no? Nangupya lang pala kayo ng pantheism ideas sa Hinduism at Buddhism. Yes or no? Hindi ko alam. Hindi ko na-research yan. Basta ayon lang sa research namin ay pantheism ang kayang i-prove na God via valid evidence. Ngayon nga, sabi ko nga, kung ma-prove nyo sa RCC, ang ang God nyo ay RCC kami. Pero pagka sinabi mong, ano kayo, RCC, hindi, real truth pa rin kami. Next question. Hindi kami masasakop. Next question. Do you know the history of pantheism? Who really started pantheism in 17th century? As a dogma talaga, as a doctrine na yun ang paninindigan nila. Sinong philosopher, kung sa alam mo ang history of pantheism, sinong philosopher na responsible for teaching, dogmatizing pantheism to the world in the 17th century? Sino? Categorical, sino? Who? So, sagutin ko na. So, hindi namin talaga ni-research yan kung sino. Basta ni-research lang namin kung ano ang kayang i-prove na God. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, hindi kami totally 100% pantheism, kundi kami ay 100% real truthlism. Next question. Sunod na po. Sabi mo, ni-research mo, tapos nakita ninyo sa grupo nyo, pantheism ang tama. Ang sunod ko na tanong, so ibig sabihin, hindi ka pala tunay na founder kasi may nag-una pa sa'yo niyan. Hindi ka talagang tunay na founder. Bakit nag-founder ka ng pantheism na mayroon pala kang na-research na yun ang sinuri mo at tinanggap nyo sa grupo nyo na yun ang tama, ang pantheism? Yes or no? Categorical. Hindi ka pala original. Nangupya ka lang. Yes or no? So, hindi ko naman kasi talaga sinabi na pantheism founder. Malinaw naman sa nakalagay doon ay real truth founder. Yes or no muna, then... No. Okay. Resume No. time. Explain. 30 seconds. Okay. So, hindi naman ako pantheism founder. Wala naman kami sinasabi na ako ay pantheism founder. Malinaw naman, ang nakalagay naman doon sa page namin ay real truth founder. So, sana maunawaan mo na hindi nga kami pantheism, kundi kami ay real truth. At sumasang-ayon lang kami, based nga sa suri namin,
na ang mapoprove lang natin na andyan ang nature, ang God nature, yun ang valid God na kaya nating i-prove. So, yun nga po, ulit-ulit nga ako sa'yo na kapag ma-prove mo nga ang supernatural Next God question. mo, Next question. Yung sabi mo, ikaw ang founder ng Real Truth, founder. Tapos pala, nasuri nyo sa pagsusuri nyo, pantiisim pala. So, ibig sabihin, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan yan na ikaw ang founder? Ikaw talaga ang founder na yung konsepto, yung panindigan nyo, derive lang, nangupya lang talaga sa pantiisim before you were born? Ipipilit mo pa rin na ikaw founder talaga dyan? Yes or no? Pipilit mo pa rin? no. So no, hindi ko nga pinipilit na ako ang founder ng pantheism. Paulit-ulit ka. Ako ang founder ng Real Truth at hindi founder ng pantheism. Wala kaming sinasabi na kami ang founder ng pantheism dahil unang-una marami ng before pa masakop ng Espanya o kung sino mang nanakop sa Pilipinas ay question. may mga pantheist na. Next question. Sabi mo, Real Truth founder ka. Mapakita mo ba sa amin ang SEC registration mo na nakarehistro ka, na founder ka ng isang society na tinatawag mong Real Truth founder? O can you show us to us? Kasi categorical to, this is a matter of integrity. Kasi Real Truth founder ka, tapos pala founder, hindi ka pala narehistro na founder. Anong klaseng founder ka? Need pa ba yan? Yes or no? Need pa ba yan? Yes, I am demanding you kasi you are Ano ipakita ko? Anong deal? Cut mo na yung time. No? So, question and answer. Bro Gerald, ganito. Objection lang, Bro Gerald. Okay ba base lang tayo sa beliefs at wala tayong base dyan sa mga sec license na yan? So, sana base lang tayo sa proving of God via valid evidence at walang personal attack. Counter objection, Badros. Okay. Anong counter objection, Brother Alvin? Kasi Badros, kung if we remember well dito sa talakay na questioning dito, tiniraise ko saan ang origin nila, pantheism, tapos ngayon deny. Tapos ang sa kanya, Real Truth founder talaga, Real Truth founder, iba sa pantheism. Kaya have the right, Badros, na humingi sa kanya ng papeles kung paano siya naging founder. You cannot just tell the world, I am a founder of something, a philosophy or a theology. Tapos wala ka namang papeles na founder ka. Okay, So moderator concern lang. So ang ating topic, proving God via valid evidence. Yun na lang, doon tayo. Pero magagamit mo yan, Brother Alvin, sa rebuttal. Kasi sa rebuttal, anything goes naman as long as related sa topic, yung question. Okay? Sa resume tayo, 3 minutes. Pwede namang doon tayo sa topic lang. Sandali. Babalik sa topic. Balik tayo sa topic. 3 minutes and 36 seconds. Pero yung hinahanap mo, meron naman ako dito. Wait. Pero makikipag-deal ako, papakitaan kita. Sandali. Mamaya na yan. Tapusin muna natin yung cross-examination. 3 minutes na lang and 36 seconds. Okay? Resume time, Brother Alvin. Next question. Previous mo na, babasa ko dito ng isang statement from this book, Has Science Killed God? 3 Powerful Ideas That Will Reignite Your Faith by Dr. Eugene Aquin. Sa page 44 dito as a premise, a multiverse actually makes a lot sense to me. In fact, I recently wrote a hypothesis in astronomy publication in the UK, in England, proposing that the emerging notion of a multiverse could actually account for what astronomers have dubbed the mystery of dark energy in our universe. Ang tanong ko sa iyo, yung dark energy, alam mo kung saan manggaling yon? Dark energy, saan nanggaling yon sa universe? Kasi sabi mo, itong universe mismo, all is God, God is all. So saan? What specific who? At saan nanggaling itong dark energy? Okay, so sagot, hindi ko alam yung dark energy na yan at hindi ko pa rin na-research yan, no? Pero kung sino man ang nag-propose niyan, doon mo sa kanya tanungin. Bakit mo sa akin tinatanong? Wala naman akong sinabi tungkol dyan, doon sa mga sinabi ko, no? Next question. Dito na naman sa The Origins of Life. Dito sa New Scientist, January 24, 2000, page 37. Objection, Bro Gerald. Ano objection? Bro Gerald, di ba dapat ang question niya regarding doon sa mga sinabi ko? At bakit parang... Sandali lang, Brother Real Truth. Gaya ng sabi ni Brother Alvin kanina, wala kang itinayo kanina.
Puro Yes. nag-rebat ka lang. Hindi, ang tinayo ko kanina kasi Bro Gerald, na ang God nga namin ay ang buong universe Yes. at ang valid evidence ko ay ang universe. Yes, kaso yung Oh. valid evidence mo, ang buong universe. Hmm. Wala kang Yes. explanation. Yun ang hinahanap ni Brother Need pa bang Alvin. i-explain ang Yun nga eh. universe? Yun nga eh. Valid evidence nga eh. You need to explain. Sandali, Brother Alvin. You need to explain sa presentation mo para mayroong makuha saan kukuha ng question si Brother Ayun Alvin. nga ang explanation Yes. ko na ang universe, ang claim namin ay nature ang God, ang evidence namin ay ang nature. Yan ang explanation. Kaya nga dapat in-explain. Sandali, Brother Alvin, sandali lang paliwanag ko. No? Kasi short kasi ang message mo sa presentation mo. Sasabihin mo lang God is nature because nature is the reality. Kulang. Bakit Yes. naging God? Dapat in-elaborate mo, in-explain mong maigi bakit naging Okay, ang sige, nature. explain ko na. Okay lang para Sandali. Para mayroong makuha si Brother Alvin na question doon sa explanation Ayun na nga, mo. since wala nga siyang makuha ngayon, pwede bang mamaya niya tanungin yan? Kasi hindi ko naman sinabi yung mga yan. Brother Alvin, tama si Brother, he has the right to ask question in regards with the topic God, proving God via valid evidence. So now he is asking question for you to prove na yung God mo, nature, is valid. Merong valid evidence. Yes, exactly. So Ayun next. So you need to answer the question, Brother Alvin. Sige. Okay. So next question. alam ko naman kaya mo yan eh. Hindi, yun nga, nagkamali nga kanina kasi na-rebat. Okay lang, paliwanag ko ngayon, mga ilang minutes. Hindi, mamaya sa rebuttal, sabi ko nga kanina, sa rebuttal, hindi kasi nagtatanong na siya sa book, wala naman akong didiscuss na book eh. Kaya nga, ano namang i-discuss, i-question niya sa'yo, wala ka namang nilatag na... Pwede, ano na niya yung question niya, ano ba tawag doon? Meron pa siyang time na 2 minutes eh. Oo nga, Yes. hindi ko rin naman sasagutin. Okay lang yun, hindi ko sasagutin. Sige, pass lang. Sige, pass. Sige. Okay. Pass. Next question. Sunod na tanong, next question. Kasi oxygen ka doon sa announcement mo doon sa page mo as a premise. So ngayon, napatunayan ng mga scientists dito at mga physicists dito sa New Scientist as a premise mo na moderator, January 24, 2009, page 37-39 dito sa booklet ko, na oxygen was created ex nihilo from nothing. So nag-increase yung volume niya in the universe. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, simple lang, sino? Who? Sinong gumawa nun? Kasi from empty space, void eh. From vacuum, walang tao doon. Tapos walang pre-matter na pinanggalingan. So sino? Ang tanong ko, who? Who created oxygen? Created it. God nature. God nature. Next question. Next question. Yung God nature mo, personal ba yun? Meron ba yung kaisipan? O free will at intellect na gumawa, magdisenyo, gumawa at mag-fine-tune na gumawa ng oxygen from nothing? Yes or no? Yes, mayroon siyang intellect, no? Pero hindi kagaya ng intellect mo. So, hindi natin siya maunawaan at walang nakakaunawa sa intellect niya. Next question. Saan yung intellect mo ma-prove na meron siya? You are only assuming na merong intellect siya pero hindi katulad ng atin. So, ang tanong ko sa iyo, saan yung intellect yun nanggaling? Sa God nature? Lahat yan sa nature at wala nga tayong ma-prove na hindi nga part ng nature. At even kahit yung God mo nga, kapag na-prove natin yan, ay magiging part lang ng nature. Sunod na tanong. So, ibig sabihin, mas logical sa'yo, yes or no ha? Yes or no, categorical, mas logical sa'yo, impersonal God nature, sa personal God ng Kristiyano, mas logical sa'yo. Ang impersonal God nature mo, sa amin na personal God, yun ang mas logical sa'yo. Ang impersonal kaysa personal, yes or no? Sagot. No. Hindi, ano ba yung ano? So, mas sa akin, mas importante yung God na kayang i-prove kaysa sa personal God na nasa isip lang, kaysa sa personal God nyo na hindi nyo naman ma-prove via valid evidence kasi nasa isip lang ang Diyos nyo, no? Next question. Sige. Next question. Do you believe that you have a personal soul? Meron kang mind and intellect, ikaw personally as a human being, as a human person? Naniniwala ka ba sarili mo? Meron kang intelekto, mayroon kang mind. Last question, pwedeng sagutin, pwedeng hindi na.
Yes. So, syempre naman, proven naman ang ating mind, ang ating intellect, at yung intellect lang naman ng supernatural God nyo ang hindi natin ma-prove, at wala rin kayong valid evidence, maliban lamang sa puro assumption na Next question. kwento nyo. Time's up, Brother Alvin. So, wala na po. No? So, yun po. Medyo biglang naging tensionado tayo dito. Ah, Okay lang yan. So, yun nga po, no? So, ang first round ng ating debate, ang kanilang topic na pinag-uusapan, para lang sa mga bagong nanonood, comparative study lang po ito, proving of God via valid evidence. Part 2 na po ito kasi natapos na po yung part 1. Okay, sa rebuttal stand naman tayo ni Brother Alvin for 10 minutes, Brother Alvin. Maraming salamat, Brad Ross, ating Chief Admin sa PDA, at sa ating mga manonood lang yun, listeners at viewers, at sa ating kaharap ngayon si Brad Real Founder. Napakaliwanag dito sa exchange namin, comparative lang, na yung sa kanyang paninindigan talaga, he invented that group na Real Truth Founder. So, walang iba dyan. Matuturo natin, siya ang founder. No, siya ang founder. Ang question ko kanina, I have to bank on the integrity of Mr. Real Truth Founder. Paano? Inangupya lang pala siya ng pantheism. Hindi pa niya kilala yung philosopher who is responsible in the 18th century of dogmatizing pantheism. Si Baruch Espinosa, if I would like to inform you. So marami ka palang hindi alam, Brad Real Truth Founder. Bakit nagtatag ka, founder ka, ng itinura na ng Baruch Espinosa? Hindi ka pala original. Hindi ka nga real truth. Kasi nag-found ka ng isang bagay, ng isang filosofiya, ng isang pagtuturo na meron ng previously nagtuturo. And much more, sa world religion, you originated from Hinduism and Buddhism and New Age. Tapos sabihin mo, founder ka. You cannot be a founder of something that is already there. So that is the dilemma. Kaya huwag kang maggawa ng Real Truth Founder. Halimbawa ako, lalabas ako ng Simbang Katoliko, tapos sasabihin ko, New Catholic Founder. Paano naging New Catholic Founder ako? Kunopya ko lang pala yung Catholicism ng mga dogma ng Simbang Katoliko, tapos founder ako. Hindi pwedeng ganyan. That is illogical and that is absurd. Now, dito tayo ngayon sa valid evidence. Kasi ito kasi ang palagi niyang he is proud and he is always palang pinanghambog na pinagyayabang na mayroon kaming valid evidence. Ano yon? Pero a priori, ano pala? Yun palang valid evidence. The universe itself. Now, it demands kung ano ba ang evidence mo within the universe. Hindi mo lang pwede sabihin, i-assume mo lang Dalvin, ang valid evidence ko, universe mismo. That is absurd. You have to prove what in the universe made it as a valid evidence. For instance, specific, kung ano ang patunay mo na yun ang God nature. Wala kang patunay, valid ng evidence. Si Brad Ross nga nakikinig sa atin. Ako nga mayroong patunay. Marami na nga na-quote ko mga scientists at physicists, tapos you deny kasi wala kang ebidensya. Sa akin, mga ebidensya ko, valid evidence, you will not accept kasi masisira yung paninindigan mo. For example, nagyayabang ka dyan sa sa page mo na oxygen ba, Dalvin? Ngayon, na-showdown ko na, meron pala talaga ako dito, science.org. O i-research mo dyan. Pati nga meta, meron nga that oxygen comes from nothing in a way that from the empty space, which is a vacuum. Biglang lumabas ang oxygen. So, my question is valid. Who created oxygen? Kasi galing sa wala. Di mo sabihin na God nature. Anong God nature? Wala nga doon sa empty space at vacuum. Nag-iisip tayo, hindi tayo mga bobo. Hindi tayo mga bobo, nag-iisip tayo, we're a thinking being. Galing sa wala, tapos biglang may lumabas. Yun ang logic mo, God nature. Halimbawa, ang mesa ko dito, pag lingon ko ngayon, walang pagkain. The next instance, I go to uncertain place sa CR, pagbayo ko, meron ng pagkain. Tapos I would think that yung mesa, somehow in the vacuum, the empty space, lumabas yung pagkain. O merong persona na may intellect and free will, naglagay doon ng pagkain sa mesa, which is logical. Kaya tinanong kita, which is logical. We are thinking being, rational being. An impersonal force, yung God nature, impersonal, walang intellect and free will, or the personal God of the Christians, na persona, meron talagang absolute intellect and absolute free will. He is self-existent and necessary being, which is more logical. Sabi mo, more logical yung impersonal. Ibig sabihin yung bato, mas greater doon sa tao.
Meron nga tayong intellect. Yun lang tanong ko last eh. Do you believe in a soul, an intellect, a mind, a thinking mind in us as a human person, human being? Nasa ibig the bell ka lang maipit ka na naman doon. Sabi mo, yes. Yes ngayon. So ngayon, ibig sabihin pala, yung soul mo, yung pagkatao mo, you are greater than the whole universe. Kasi the whole universe has no soul, has no mind, has no free will, has no intellect, has no rationality. It's expanding, wala namang rationality yung galaxies, yung planets, yung system, solar system, etc. So mas Diyos ka pa kaysa everything mo sa universe. Ilalabas illogical. Dapat ang universe ang magsamba sa iyo. Bakit ngayon ang tinuturing mo yung outside of yourself na mas mataas ka pa because are rational thinking being. So sira ka sa patunay ko. Natrap ka sa mga tanong ko. Ito pa. Before the Big Bang Theory, tama si Badros, ito na ito oxygen ka na oxygen, tapos gamitan kita ng oxygen, ayaw mo. Kasi wala ka kasing counter patunay. Tinanong na kita last time, meron ka bang link dyan na sinabi ang oxygen content and volume in the universe is still constant? Hindi nag-increase, hindi nag-decrease since time immemorial. Wala kang link hanggang ngayon. Dapat magdala ka ng link dyan. Kasi ikaw nagyayabang na. Patunayan ko si Badlabi, nagloloko yan sa oxygen niya. Ilalabas ngayon ako pala, makatotohanan. Meron akong referensya, mga scientifico at mga physicist na Amerikano. Merong reference, Scientific American noong 1989. Tapos Space 3739. Ikaw pala wala. Meron pa ako Science.org na link. Meron pa ako Metas. Pati sa Meta pa, tinanong ko. Ikaw pala wala eh. So nagsisinungaling ka last time. Nagpapaping ka lang dito. Kaya nga pinipilit kita. Sino ngayon? Sino responsible na gumawa ng oxygen from ex nihilo, from nothing? Void, vacuum. Open mo sa dictionary, dictionary. Void, vacuum. Walang matter yan. Pati ang antimatter, wala kayong ang light will pass through. Ma-deflect lang ang light if it travels through empty space. Yung vacuum, yung void sa space. Kaya tinawag space. Pati katawan natin, solid tayo, pero may space pa rin ito na yung atom makalusot pa rin sa likod natin without destroying us. So ibig sabihin, meron talagang void, empty space, vacuum, na doon dadaan ang light, ma-deflect lang kung may matter na matamaan ng light. Pero kung hindi matamaan ng light ang matter in the universe, straight lang yun ang light. Hindi ba ang dahanap yung palang hindi alam nito eh. Ako, biology graduate ako sa UP. Tapos inamin mo naman, hindi ka pala nag-graduate ng kolehiyo tulad ko. Ang integrity ngayon sa atin, i-compare natin. Sino ako? Ako na professor ng biology o science. Ikaw, wala kang mga links dyan eh. Puro ka lang assumption na ito si Badalbin, ng loko to. Wala kang understand kayo. Yun ang challenge ko sa'yo. Saan yung link mo na oxygen and even all other elements in the universe are constant. Pati na nitrogen, idamay natin, carbon dioxide, constant in all over. Nag-expand nga. The universe expanding itself, getting away from each other, is getting heavier. Bumigat ng bumigat, ang volume lumaki, sabi ng mga scientifico. Ngayon, tutulan mo mga scientifico, mga physicists, mga biologists. Sino ka parang tumutol dito? Nagtatag ka lang, konti lang pala yung na-research mo. Hindi mo mga alam na si Baruch Spinoza in the 18th century started yan dogmatizing pantheism in the modern world. Tapos ang ngopya ka lang, tapos nag-founder ka, akala mo sisikat ka dyan. Hindi ka sisikat dyan, nabis ka kita dito. Pasalamat ka sa akin after this, Brad. Magbulay-bulay ka, reflect, try to pray. Come back again to being Christian. Believe in the Christian God kasi ito talaga, there is no other option. Ito pa, science will God, ang science ba? Pinatay ba ang Diyos? 3 powerful ideas that will reignite your faith by Dr. Eugene Aquin. Ako marami kang research dito, mga libro. Ikaw wala kang dala. Wala kang dalang link, walang libro, walang hard copy. Ako dito, mga hard copy ito. Sus, Ginoo. No? Page 44. Hypothesis on the origin of dark energy in the universe, letter to the editor, the Society for Popular Astronomy on November to December 2012, page 35. Where does the mystery of the dark energy in our universe comes from? It is logical that only comes from a being which we call God. Sabi na physicist si Mr. Aquin, nagsubmit kasi ng letter to the Society of Popular Astronomy, tapos tutulan mo. Tinanong kita. Kung saan yung galing yung dark energy. Hindi, sabi mo, hindi ko pa na-research. Kahit hindi mo na-research. Who is the originator? Saan na pinanggalingan yan? Kasi empty space, void sa universe, dark matter. Hindi ka makasagot. Sabi mo, God nature. God nature ba, may persona ba na galing sa wala? So, yun palang God nature mo is a void, is empty space, is a vacuum.
Nakakaawa ka talaga, Brad. Bumalik ka na, Brad. 1 No? minute. 1 minute. Ang dami kong valid evidence. Si Bados, yung nakikinig dyan, mga listeners at viewers, nalalaman nila ang dami ng valid evidence si Brad Alvin. Sa biology, isang principle at law, binasa niya dito sa kanyang thesis. Number 1, hindi mo natutulan yan. So number 2, yung supernature. Nga, gumawa, nag-origin ng natural world. No? The empirical world is being made by supernatural being who is called God. Isa na yan. Number 2, yung oxygen ko na pinagyayabang mo, wala kong batayan. Ikaw pala wala. Dalawa na. Tapos yung dark matter, number 3 na naman. Iba yung oxygen, iba naman yung dark matter. Hindi mo naman natutulan. O sino nga may valid evidence empirically, scientifically, physically, naturally? Di si Brad Alvin Kitamandok, si Roman Catholic Apologist ng Simbahan Katoliko sa bansang Pilipinas. Ikaw, zero. Baga itlog. Ganyan ka lang, puro ka lang daldan, mga ngak ka lang. Wala nga akong ma-question doon sa tindig mo kasi sabi ni Bados sa moderator, napansin niya at nakapansin kaming lahat dito. Wala kang itinayo puro ka lang asam. Ito na lang, valid evidence, universe. Yun lang. Time's up. That doesn't prove. Okay, so yun po, no, ang first rebuttal stand ni Brother Alvin. So, dako tayo sa 10 minutes cross-examination dito sa second round. Brother Yatsu. Okay. So, ito start na tanong ko. So, Bro Alvin, bakit lagi mong inuulit-ulit na sinasabi mo ako ang founder ng pantheism na in fact hindi ko naman kiniklaim na ako ay founder ng pantheism at pinaliwanag ko na rin kanina. Bakit pa ulit-ulit mong sinasabi yun? Sagot, bakit? Kasi yung title mo, Real Truth Founder. So, as a founder, you must found something. Sa cross-examine ko, sabi mo, nagsuri ka, pantheism is the best, kayo na inadapt mo. So parang nag-found ka ng nakopya mo lang dati. So hindi ka true founder. Ngayon sinabi ko, na-challenge ko, meron ka bang lisensya? Sabi mo meron. Founder ka talaga ng opya. Kasi meron kang lisensya dati. Okay, so yun nga ang hindi nga kami founder o hindi ako founder ng pantheism. Founder ako ng Real Truth at hindi question. Yun nga. Question, direct question. Direct question. So, this is a time na paliwanag. Okay lang ba na wag mong ipaulit-ulit na founder ako ng pantheism at itama natin yon na hindi ako founder ng pantheism. Founder ako ng Real Truth. Okay lang ba? No, kasi kahit hindi natin paulit-ulit, I will still negate no. Kasi bakit? Title mo na yan, founder. You are a founder of what? Of something. Of what cult? What religion? What founder sect? of Real Truth. Teka muna. What philosophy? Cut na tayo. Claim nga meron kang rehistro sa sect. Di lalo na. Cut na yung moderator muna. No? So, napakahaba pa ng time. 8 minutes and 32 seconds. So, wag tayo manatili dyan sa topic na founder lang. So, okay. Paulit-ulit siya doon. Next question. Okay, so kanina hinahamon mo ako na maglabas ako ng sect. Ano ang deal natin kapag na mayroon akong may pakita sa iyo na sect? Aanib ka ba sa religion namin kapag naipakita ko sa iyo may sect kami? Sagot, either way may sect ka o wala, lalabas na founder ka talaga ng sarili mo, nagparehistro ka. Pero you're a fake founder kasi nangupya ka lang sa previous na pantheism, ni Baruch Espinosa, ng Hinduism, ng Buddhism. Piki ka na founder ka ng founder, nangupya ka lang pala. So kapalan na lang yan ng mukha. Next question. Cut na lang time. Medyo dumadami na yung foul words. So, iwas-iwasan lang natin yung foul. Okay. Oo nga. So, wala tayong foul na word. Bawal nga talaga yan. Next question. Okay. So, doon sa sinasabi mo nga na mayroon kang valid evidence, tapos sasabihan mo ako na wala akong link. Ang question, asan ba yung link? Maliban dyan sa libro mo na hindi naman namin mabasa. Unless, bulat-latin mo yan, pabasa mo dito, ilapag mo, o link na lang. Asan yung link mo? I-send mo nga sa amin. I-check namin. Hindi po lahat lang ng link o science.org yung link gusto mo. Meta mo, pwede rin. Meta mo, i-google mo, pwede rin. Sige. Asan yung meta mo? Asan? Tapos I have 30 seconds. Sige. New Scientist, January 24, 2009. Sulat talaga ng mga scientifico ng mga physicists. Ito rin, Society for Popular Astronomy, sulat ni Dr. Aquin. So sulat talaga ng physicist astronomist.
and biologists and scientists. Tapos tutulan mo, sino ka? Next question. Okay. So doon sa nasulat nila na may natagpuan sila, na-prove ba nila based diyan sa sinulat nila? Sino ang nag-validate na na-prove nila yung God nyo diyan sa nakasulat na yan? Marami sila mga scientifico at physicists. Sabi nila, void and empty matter ang space. Empty, void, vacuum. Tapos biglang lumusot itong mga dark matter, pati yung mga elements ng oxygen, example. So God is responsible. Somebody must be responsible. Hindi pwedeng lalabas lang na walang responsible, walang creator. Next question. Okay, doon sa sinasabi mo namang meta, sige nga, i-prove mo nga asan ang link mo or asan ang patunay mo na even Meta did it. O kahit si Meta, yun ang sabi mo. May alam kasi ang moderator dyan sa Meta, itatype mo na lang muna kaya sa Meta yan. So, Kaya nga. Hindi walang link yan, tatype mo na lang i-ask question mo Yes. sa Hindi Meta. link yan. So, hindi link yan. Okay? Hindi, may link naman yan. Actually, pwede kong i-provide. Tinanong ko sa Meta, okay lang? May 10 minutes naman tayo. Gamitin mo yan sa rebuttal mo. Okay. Yes, kasi sa amin tayo dito. Okay, cross. Next question. Tayo. Next question. Okay. So, maliban sa mga argument mo, asan talaga ang evidence ng Diyos mo? Maliban sa assumption at argument mo. Wala pong assumption dito. This is logical. Nalalabas talaga ang physical, biological. Bakit? Yung Big Bang mismo, may second doon na wala pang Big Bang. So, who started Big Bang? Nothing. Empty space, void, impersonal, God nature. That is personal God started Big Bang. Mas logical, mas scientific. Okay. Doon sa Big Bang na sinasabi mo, yung bang energy na sumabog na yun, hindi ba part ng nature yun? Yes, ang question nga doon, hindi nga part yun ng nature, kundi saan ang galing ng wala pang energy, wala pang matter, wala pang E is equal to mc squared. Saan galing? Because it's a void, it's an empty space, it's a vacuum. Who started it? Who originated it? It is God. Romans 1:20. Sa baba, Psalms chapter 19, verse, the whole chapter of Psalms 19. Ayun na nga. Assumption nga lang ang nilalatag mo. Diba? At di naman valid. Commentary, side comments eh. Correct. So, nagbabawal natin ang side comment. So, question lang po natin. Okay. Meron pang 5 minutes and 11 seconds. Next question. Okay. Doon nga sa sinasabi mo sa Big Bang na ang sabi mo ay question. So, bakit kino-question mo at sinasabi mo na since hindi alam o kung saan nagmula, bakit dinetherefore mo it's agad? Hindi ba assumption ang tawag doon? No, it's not assumption kasi may lumabas. So may nagpalabas. Hindi yun assumption. Hindi pwede magsabi kang may lumabas tapos assumption na may nagpalabas. Meron talaga nagpalabas kasi galing pang void, galing pang wala, galing pang nothing. Sino sinasabi dito sa philosophy at theology na gumawa galing pang wala? Diyos lang. Hebrews 11:3, Genesis 1:1, Psalms 19. Okay, so next question. So, pwede bang ang kahulugan ng assumption para magkaunawaan tayo? Ang assumption, you're assuming only without proving. It is an illogical proposition. Pero itong sabi ko nga from Big Bang, hindi to illogical, this is logical. Kasi meron talagang magpalabas. Kung merong lumabas, galing tayong pinagbulan sa void. Next Empty question. vacuum. Hindi mo na wala. Ang sinasabi mo na ang next question na daw. Next question. Ang sinasabi mo ay assuming ay without proving. So No, may commentary, objection ba, Dos? Sinabi ko na nga hindi. Ito na nga. Ito nga yung tanong ko eh. Okay, premise yun. Premise yun eh. O, di ba? Ito ang tanong. Ang sabi mo, ang assuming as yun nga, without proving. So, ang question is, Okay, anong objection, Brother Alvin? Sinabi ko nga, walang assumption dito. That is logical proof yan, ang evidence. Hindi nga assumption yan. Kasi yung assumption, wala ka talagang maturo na responsible. Galing sa wala. Tapos biglang nagkamay roon. So, hindi yun assumption na mayroong creator. Okay, mayroon kang counter. Brad Ross, ikaw na nga ang mag-decide. Hindi ba nag-a-assume lang siya? Kasi wala naman siyang pinoprove na asaan ang Diyos niya maliban sa assumption lang niya. At pwede ko rin naman i-assume na ang nang-produce niyon ay lolo ko.
Okay, Oh, based sa narinig ng moderator sa ang definition ni Brother Alvin sa assumption is assuming without proving, without yes. so Hmm. so based sa narinig Logical. ko rin based sa narinig ko rin kay Brother Alvin, ang kanyang proof ay yung logical reasoning. Tama ba, Brother Alvin? Okay. Yes, logical proof and evidence. Logical. Okay, resume time 3 minutes and 43 seconds. Next question. Okay. Yung logical mo ba, is that a valid ba? Since it is a logic only? Yes, valid na valid kasi everything comes from logic before ma-proof mo. Bakit? Ang analogy niyan, logic. Ibig sabihin, may pagkain diyan sa mesa mo. Paglabas mo, pagbalik mo, wala na. So may kumuha. Yun din sa universe, empty, void, vacuum. Empty, void, vacuum. Hindi mo naintindihan yung empty, void, vacuum. Tapos magkaroon ng universe sa Big Bang. Di may responsible sa Big Bang. Who is Next responsible? question. God. Next question. God. God. So okay. So kung yung sinasabi mo nga na yun nga sa akin for me is as assumption. So maniniwala ka ba rin sa akin kung sabihin ko lolo ko ang gumawa ng oxygen na sinasabi mo from a vacuum at sasabihin ko ring hindi assumption yon? No, hindi ko mawala kasi ikaw at ang whole universe, wala pa nga doon before sa Big Bang. Yung oxygen at dark matter, wala nga doon kasi empty space. Wag mong ilihis. May salita kong sinabi, vacuum, empty space, void, wala. Tapos nagkaroon bigla ng universe, ng dark matter, ng oxygen, ng elements. Oh, hindi ang lolo mo, hindi ang God nature. Next Yung God question. talaga ng Christian Okay. God. So niluto lang kita sa sarili mong mantika. Pero Pero wag Cut ka the komentary. time. hindi, premise na lang to, premise. Very Premise ko to. question. So, yung question ko kasi kanina is, Hindi binalik mo ko lang kasi- sa'yo yung assumption mo, yung kumbaga pagluluto sa sarili mong mantika. Side comment na yung nangyayari na. Oh. Hindi, yung ang tanong ko, ito ang tanong ko doon, no? So, niluto lang kita kanina. So, ang tanong ko, Tari hindi mo pinaniniwalaan yung sarili mo ring kwento kasi ibinalik ko lang naman eh. Sinabi ko lang naman na what if Lord, Moderator, mag-explain na. Haba na, walang question eh. Yung question natin. okay, ang Yes. question ko is, bakit di mo pinaniwalaan yung sarili mong assumption? Wrong. Wala akong assumption. I have proof from logical evidence. Hindi katulad ng lolo mo, at God nature mo, na yung void, empty space, hindi mo yun naribat. Yung empty space, void, vacuum. Mamaya pa naman ang rebuttal ko eh. Di ba bro, Gerald? Cut mo na, cut. Cut mo na yung time. Object mo na. 1 minute and 41 seconds. Di ba mamaya pa rebut ko, bro, Gerald? Yes. Pagkatapos nito, di. ikaw naman ang magre-rebut. Wag mo sabihin hindi ko ni-rebut kasi di pa naman ako nag-rebut. Okay, next question tayo. 1 minute and 41 Question, very question ha. Walang komentary. Okay, direct question. So, paulit-ulit na to. Asan talaga ang Diyos mo? With valid evidence. Without mine, tanong ko, yung valid evidence ng Diyos mo literally at hindi biologically at hindi via kaisipan lamang. Asaan ang valid evidence ng Diyos mo literally? Very easy to answer. Hebreo 1:3. Wala pang universo, wala pang all, everything. Nandoon na ang Diyos because is necessary existent being, the personal being who created from the void, from empty space, from the vacuum, everything that is in the universe. That is logical proof and evidence. So the universe itself is the logical proof and evidence of my God, personal God. Next question. Okay, mapoprove ba natin yung nakasulat na yan na wala pa ang universe, naando doon na siya? Yes, ma-prove yan. Kasi logically, mga scientifico, nagtatanong, bakit ang dark matter meron? Why the universe exists? So the question is, who? Who made the universe? So the sagot, kay tanong yan. Ang valid na sagot, Diyos, the personal God, who created the universe, Psalms chapter 19, Romans Objection, 1. bro, Gerald. Okay lang. Objection. Bro Alvin, ang tanong ko kasi literal, hindi logical at hindi sa isip lang. Literal Mapoprove mo ba literally? Okay. Sandali lang. Moderator lang muna, no? So, ang tinatanong dito ngayon ang tinatanong dito, kasi nasa rebuttal na tayo, second round na tayo, pwede namang itanong basta related lang sa topic. Ang topic natin, proving God via valid evidence. Yes, Ang tinatanong ngayon ni Real Truth,
Literal. Yes, Prove. literal, sinagot ko. Okay, pakisagot, brother. Next question pa. Nakinig tayong lahat. Chief Apologist is answering the very easy question of Mr. Real Truth Founder. Okay. Before the universe was, teka muna, wag mo na magsalita. Before the universe was, nandyan na ang Diyos. Sa void, sa empty space, nandyan na ang Diyos. Kasi hindi lalabas yung universe kung wala pa yan, kung wala ang Diyos. So literal yan na nandyan ang Diyos. Ang Diyos talagang nauna sa lahat ng bagay. Talata, Hebrews 1:3, Psalms 19, Genesis 1:1, Hebrews 11:3. Ikaw wala kang talata dyan eh. Wala kang mga Time's up. sacred scriptures Next from question. Buddhism and Hinduism. 2, 1, 0. Time na po. Maraming salamat. Literal yan. End muna natin yung time natin for 10 minutes. No? So, ito na yung rebuttal ni Brother Real Truth Founder. No? Okay? Yes. 10 minutes? Okay na? Start na? Yes. Okay, so mag-screen share lang ako para sa rebuttal ko, no. At ito nga, gagamit tayo ng yung sinasabi niya na maski daw si Meta, mayroon daw siya. Pero hindi naman siya nag-share ng Meta niya. Ito, i-share ko yung Meta natin, ano. Okay, share ko yung entire screen. Kita nyo ba? Yung Meta? Yan na. Okay. Ayan, no. Yan na. Kita nyo? Nandiyan na. Ayan, nakalagay, no. Sa tinanong ko si Meta, does oxygen came from nothing? Ito ang sagot ni Meta. Ang sagot ni Meta ay, no, oxygen doesn't came from nothing. Paano ba yan, no? Ang linaw, no. Oxygen doesn't come from nothing. Ikaw na ang nagsabi, maski si Meta. So, ito nagpapatunay na mali naman pala ang sinasabi mo. Ikaw na nagsabi, no? Nakalagay dyan, oxygen is a product of various natural processes. May pasabi-sabi ka pa, biological, nag-aral ako, PhD. Ang laki ng pinag-aralan ko, ang dami kong naaral, di ba? Pero ito, ikaw pa ang nagsabi kasi nungalingan mo, mayroon ka pang meta. Ang sabi, biologically processed, nakalagay photosynthesis, plants, algae, and cyanobacteria converts carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Pagkatapos sasabihin mo ang oxygen ay nanggaling sa empty void of nothing. Sasabihin mo na nanggaling sa nothing, 'di ba? Tapos sasabihin mo pa, dadamay mo pa si Meta without wala ka namang inilatag na link ni Meta, 'di ba? So ayan ayan pa, meron pa chemical reaction, 'di ba? So, eto, tinanong ko rin yung sa sinasabi mo, yung research mo na outer space, na sinasabi mo na natagpuan nila. Eto, meron naman talaga. Ang sabi, yes, several space research mission have detected oxygen in outer space. Yung libro mo, nandyan naman siguro, baka di mo lang binabasa. Nakalagay interstellar medium, nasa far ultraviolet, ganyan. Tapos, tinanong ko siya ulit, void space. So nasa Chandra X-ray observation. Then tinanong ko yan ulit, was that oxygen in space came from nothing? Ang linaw na naman, sinabi na naman ni Meta, no, oxygen in space doesn't came from nothing. Paano ba naman yan? Pagkatapos sasabihin mo na naman, hindi mo binasa siguro yung libro na hawak-hawak mo. Binasa mo lang siguro, ilang talata lang dyan ang binasa mo. 'Di ba? Ang nakalagay, malinaw, it originates from various astrophysical processes. Kita mo na. Ikaw ang may hawak ng libro. Pagkatapos may pasabi ka pa, even meta. 'Di ba? So, sana inilatag mo. 'Di ba? Ito, ayan, nakalatag ang link. I-send ko sa inyo ang link ni Meta, 'di ba? Ayan pa, Estetera process, same pa rin. 'Di ba? Wala, tapos sasabihin mo, butata ako, 'di ba? Ito, tinanong ko rin, where does dark energy come from? So, dark energy origin remains one of the greatest mystery in astrophysics. Here are the theories. So, yung dark energy, mystery pa rin hanggang ngayon. Ayan, no? So, yan, abang vacuum energy, ganyan ko. So, kung halimbawa, ayan, mystery until now, kapag yan ay na-prove, magiging part pa rin ng nature. Kasi kapag na-observe natin, even itanong nga natin si Meta tungkol sa God, tanong natin,
if we can prove God by valid evidence and God is observable, will God become part of nature? Ayan, tanungin natin si Meta kung magiging part ba ng nature si God. 'Di ba? So, ayan ang sagot. If God were proven to empirical evidence and become observable, various perspective would emerge. Scientifically, naturalization, God would be considered part of a natural world. O, kita mo na? So, God magiging considered as a part of a natural world kasi na-observe na natin siya. Expansion of law of nature, new principle governing divine interaction with the universe must be discovered. O, di ba? Kapag na-discover na yun na nga, yung God mo talaga ay na-observe fundamentally at sinasabi mo, may empirical evidence ka naman ng Diyos mo, ay therefore, tanggapin mo na magiging part siya ng nature. Diba? So, tanongin natin ulit. So, ito, may mga reference din siyang ibinigay, no? Ayan, no? The nature of God, God, reason, reliability. So, questionin ulit natin. So mean, if God really observable, it will become part of nature, right? Okay, yan, tanongin natin ha. Oh, ayan no, malinaw sinabi niya, yes, if God becomes observable and empirically verifiable, many philosophers, scientists, and theologians would consider God part of nature. Kita mo na, ang linaw ng sinasabi ni Meta. Ngunit hindi mo lang siguro maunawaan yung sinasabi kasi yung nature. Baka ang nature na sinasabi mo ay mga bundok-bundok lang, mga puno-puno lang. So malinaw naman, no? Ayan, no? Nature, the physical universe, governed by laws and principle. Observable, capable of being measured. So yan na nga yung sinasabi namin na yun ang valid evidence namin ng God namin. Kasi nga, kung ano man ang ma-prove natin, magiging part siya ng God nature. Ngayon, pagtanong mo, asan ang ebidensya na ng God nyo? Ayan na nga, yan yung nature. Kasi yun ang claim namin, ano? So kayo naman, ang claim nyo, ang God nyo ay supernatural, pero ginagamit nyo pa rin ang nature as a evidence ng Diyos nyo. So hindi ganun ang pagpo-prove. Ang pagpo-prove, kay kung ano ang claim, siya dapat ang need na valid evidence. Di ba, even Meta, actually, ChatGPT, tinanong ko na rin yan. So, hindi ko lang na-record yung tinanong ko sa kanya na audio. Maganda yung may audio kasi yung ChatGPT 4, nagsasalita na talaga si ChatGPT, hindi lang via chat, ano. So, ayun, para magkaunawaan tayo. Ikaw pa nagsabi kanina na kahit si Meta, hindi mo naman pala tinanong si Meta. Unless na lang, may pakita. Meron ka naman dyan. So, habang ako nagsasalita ngayon, mag-research ka na at ilatag mo na tinanong mo si Meta about God na kapag na-observe ay magiging ay hindi siya magiging part ng nature. So, diyan pa lang magkaunawaan tayo, 'di ba? Ang linaw nung nakaraan sinabi ko, ang meaning ng nature o ng God nature namin ay everything that we can prove ay part of nature o magiging nature siya. Tapos tinanong kita kanina nung nakaraan, o kapag na-prove ang Diyos mo, magiging part na siya ng nature, sabi mo hindi. Ang gulo mo sa meaning, ang gulo mo sa unawa. 'Di ba? So dapat magkaunawaan tayo. Sinusugan mo yung meaning na kapag ma-prove, kahit anong ma-prove, magiging part ng nature. Tapos pag na-prove ang God nyo, hindi siya part ng nature. Parang kinokontradict mo ang unawa mo. Di tayo magkaunawaan. Diba? So dapat magkaunawaan tayo, even Meta. Di tayo magkaunawaan dahil kasinungalingan yung sinasabi mo. Sinabi mo, tinanong even Meta. Diba? Malinaw, pwede natin reviewin, no? Sinabi mo, even Meta said it, even Meta, ganyan. Tapos sinabi mo, from a vacuum, walang pinagmulan yung oxygen. Ang linaw, sinabi ni Meta, hindi naman daw came from nothing yung oxygen, nanggaling sa mga processes, di ba? Sa mga astrophysical process.
Nagkataon lang siguro na yung sumulat ng libro ay hindi pa niya alam kung saan nanggaling yon. Natural sasabihin niya, ay walang pinanggalingan kasi void nga. 'Di ba? Kung anong taon ba yung libro na yan? So possible, natural, nung taon na yan, hindi pa nila alam kung saan nanggaling yon. Ngayon, alam na ng tao o alam na ng mga scientists kung saan nanggaling yung oxygen na sinasabi mong natagpuan ng mga scientists. Actually, nandun naman sa unang mga tinanong ko, di ba? So ayan, concluded na, kinonklud na. Ito is conclusion ni Meta, ano? Na if hindi lang kay Meta, conclusion namin yan na if God can be proven via observable, empirical, hindi lang o logic, hindi lang via isip-isip, kasi ang isip-isip, yun nga, isipin mo ikaw may-ari ng buong mundo. Ikaw nga may-ari, sa isip mo lang. Pero sa isip ng iba o sa unawa ng iba, kailangan mo i-prove mo sa kanila via empirical at literal na ebidensya na ikaw ang may-ari ng buong mundo. Unless, ayun, magagaya kay Pastor Kibbs. Time's up. Ayun, So, sige. yun po, no, ang rebuttal stand, no, ni Brother Real Truth Founder. So, greet lang natin si Devek, Raymond Gailo, no, kay Sarah Gumulon Norville. Okay? Next tayo sa cross-examination, last cross-examination, Brother Alvin. Okay, sige, Brad Ross. Thank you very much. So, unang tanong ko sa iyo, Brad Real Truth Founder, ang sayo ni ano mo yan, ni pinakita mo sa amin dyan sa screen kay Meta. Ang sa akin dito, New Scientist, January 24, 2009. So, ang tanong ko sa iyo, sino namang scientist dyan na kinote ni Meta? Merong position paper dyan ng scientist, ng physicist, na nag-quote si Meta o opinion lang yan ni Meta? Ito, may reference siya, sagutin ko na, may reference siyang nilatag, Ernst Kasher, Edwin R. Abbott, Bernard Russell, ayan, meron siya mga reference na inilatag. Baruch Espinosa, Alfred North Whitehead. Sir Moderator, objection. Cut the time. Okay, ano objection, Brother Alvin? Kasi nagsasunungaling to moderator kasi yung tinanong niya, sinagot. Kung ang oxygen ba, galing ba sa wala? Tapos ang sagot, yung sagot, meron ba yung quotation na scientist? Nagbabasa lang to ng scientist eh. Hindi na i-plus, kung i-plus moderator na yung sagot ni Meta sa tanong niya, oxygen comes from nothing, mga scientifico nagsagot doon, hindi si Meta. May counter ka rin. Okay, hanapin ko muna dito, no, kung sino yung mga scientists na. Klaro na. Next question. Next question. Next question. So, ngayon, saan natin ikumpara dito? Itong kay Dr. Aquin, nga sabi niya, God is the proposition that would say that dark energy that comes from the void or from nothing, empty space, is logically God. Oh, meron ako dito, isang scientifico, ikaw pala wala nag-blapping ka lang pala. Saan natin sino ang paniwala natin? Si Dr. Aquin o ikaw na nag-blapping lang? Sino? Sa dalawa, si Aquin o ikaw? Nandito yung mga scientists na tinatanong Hindi, mo. Moderator, tinatanong ko, categorical. Cut muna tayo. So, categorical question muna. Ano ba yung categorical mo, Brother? Pakiulit. Ang categorical ko si Dr. Eugene Aquin, isang physicist, isang doktor, scientifico. Dito sa pahina 44, may sinulat siya na position paper ng dark energy daw comes from empty space. God ang proposition niya. Sabi na sa physicist, sa scientist, ikunumpara ko, saan ang papaniwala namin? Si Dr. Aquin na physicist, scientist, o ikaw? Ikaw lang mismo. Sino sa dalawa? Ikaw na Real Truth Founder? Hindi nagsabi sinong pangalan. Ato sagot ko, no? Wala akong sinasabi. Sagutin mo na. Yes. Wala akong sinasabi na paniwalaan ako, kundi ang paniwalaan ay kung sino ang makapaglatag ng valid evidence. Yun nga ang purpose natin ngayon para actually maglatagan tayo ng valid evidence, which is, ayan, ikaw na nagsabi, si Meta tanungin ko. O yun naman ang sagot ni Meta. Mahaba na. Next question. Next question. Ngayon, presenta mo pala na hindi mo sinabi na panawalaan ka. So, ang tanong ko sa'yo, bakit ipipresenta mo yung point of view mo, opinion mo lang pala, yung Meta mo, wala pala yung mga scientist naghahanap ka pa, nag-blapping ka kanina, sa akin na maliwanag dito. So, ang tanong ko sa'yo, yes or no,
hindi ka pala, you lack integrity to present your case. Kasi sabi mo, hindi nyo kailangan paniwalaan. So, wala ka palang integrity to present your case, yes or no? Wala kang integridad. Mayroon. So, ang sinasabi ko nga, Yes, ang paniwala, wala yun. Okay, cut mo na. Meron, yes. Tama ba? Wala sa Wala Okay. ka palang sagot na yes, moderator. Yung tanong ko, may integridad ka ba to present your case? Yes, yun, meron. Meron siyang yes, ang paliwanag ko ay ganito. So, yes, yung Wala kang integrity yes, ko ay moderator. based sa latag ko na valid evidence at hindi based sa sinasabi ko lang. So, wag niyong paniwalaan ako kapag ito ay sinasabi ko lang. Pero kapag ito ay nalatagan ko ng valid evidence, therefore, yun ang paniwalaan nyo, yung nilatag kong ebidensya. Hindi yung sinabi ko lang. Kasi sinabi ko lang eh. Next question. Paniwalaan nyo. Next question, sabi mo kanina meron kang may scientist dyan, tapos na-discover, sa premise mo na moderator, na-discover namin, na-quote lang quote ka lang ng pangalan, tapos ngayon po pala hinahanap. So, ibig sabihin, nanluloko ka sa amin dito? Yes or no? Naglantaran? You're trying to... Bakit ko naman niloloko? Ang tanong mo kasi, Gusto ko muna. ay hindi. Oh. Ah, No. No ang sagot. So, hindi ko kayo niloloko. Chinek ko lang kung ano yung nandito. Hindi ko naman mahahanap agad yan sa 30 seconds na ito, pwede ko natin tanungin si Meta kung gusto nyo. Mag-allow kayo ng ilang minutes. Ano natin kung sino science. Sunod na tanong. Oh. So, next question. Kahit yung kinote mo ng mga pangalan, marami kang kinote, hindi pala yung nag-support sa tanong mo dyan kay Meta, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan na merong mga scientist nagsabi niyan, hindi lang si Meta, ipipilit mo pa rin ba? Yes or no? Ang kasinungalingan na merong scientist kasi hindi naman pala yun ang support ng scientist dyan sa sagot ni Meta, ipipilit mo pa rin, yes or no? Sagot. No, nandyan, no? Sagot ni Meta yon. Hindi ko ipinipilit yon. Sagot ni Meta, yung mga scientist na yon. O, screen share ko. Ito, sige, wag na nating 30 seconds. Ayan, no? Andyan yung mga scientist na sinagot. O, nandiyan, binasa ko lang. Objection, moderator. Galing kay Meta. Cut mo na yung time. Objection, moderator. Yes, saglit lang. I-line ko muna. Wala tayo sa ano. Okay, so meron pa tayong 5 minutes and 55 seconds. Ano objection na, Brother Alvin? Objection, moderator, kasi iba yung binasa niya ngayon sa finish na ng mga pangalan. So, ibig sabihin, moderator, nagbablapping sa kanina, tapos ngayon siya naghahanap. So, ibig sabihin, I have to object, moderator, nanuloko to eh. Wala. Siyempre, hindi ko naman mahanap kaagad yan. Counter objection, no? Bro Gerald, Yes, counter. yung tanong niya kasi, hindi ko naman mahanap yun ng mabilisan. Kaya ang gusto ko, talakayan na lang talaga. Hindi na debate. Yung magsurian talaga tayo, Bro Gerald ba? Yung ayoko na yung debate na lilimitan mo. Lilimitan mo ng oras. Hindi kasi natin masusuri, Bro Gerald. Brother Stias, tapusin muna natin yung debate. Yes. Kaya nga ang sabi niya, di ba? Mali. Bro Gerald, akala ko kasi, sabi niya, sa podcast niya. Kaya nga sabi ko kanina, podcast. Tapos bigla naging debate. Part Diba? nga. Kasi oxygen ka ng oxygen eh. Kaya pinagbigyan. Kasi ang podcast kasi ni Brother Alvin is Sunday, Tuesday, and Thursday. Ano Sunday? Yes. Sunday, Tuesday, and Yes, Thursday. Di ba Sunday ngayon? 7 to 8. Nag-umpisa tayo, anong oras na ba? Di schedule natin ulit ng Sunday. Okay. Sige, tuloy na lang tong debate para at least ano. Okay. So, 5 minutes na lang, Brother Alvin. So, next question. Next question. Premise mo na, babasa ko dito, page 63. Marami akong scientist dito. Babasa ko din, magtatanong ko sa kanya. Dr. Edward Milne, a British cosmologist. Objection. Okay. Ito muna, premise muna. Objection muna. Cut muna. Bakit the objection lang, bakit siya magtatanong sa akin regarding sa binasa niya? Bakit tatanong mo regarding sa sinabi ko? Sa moderator, kahit ano na dito. Rebuttal question na to eh. Magtatapos na tayo dito. Okay lang ba yun? Okay lang? Hindi. Ano? Question, cross-examination kasi to. So, yung premise mo ba yun, Brother Alvin? Kaya nga, Mr. Moderator, second cross na to, kahit ano na, kasi rebuttal question na. So, I can use anything kasi prueba to eh. It's a matter of evidence. Kwento mo yun eh.
Hindi, pakita mo nga yung evidence kung ano ba yan na book, Alvin. Ayan o. Teka, ano mo yung book? Yeah. Science Ano? Killed God. Has Science Killed God? Yes. Page 63. Basta muna ako dito ng scientist at physicist. Siya wala eh. Okay. Premise. Edward Min, a British cosmologist known for his work on relativity, gravitation, and the problem of expanding universe, and former president of the Royal Astronomical Society, said, as to the cause of the universe in context of expansion, that is left for the reader to insert, but our picture is incomplete without God. Hindi na kumpleto ang picture ng universo, ang beginning of universe without God, Christian God. Kung tanong ko sa iyo, question, sino ang paniwalaan ko? Si Dr. Edward Min o ikaw? Napundador ka lang ng piki na grupo. Sinong paniwalaan ko? Ikaw o si Dr. Edward Min? Sa dalawa? Okay. Sagutin mo na. Yes. Sagot. Okay, wag niyo akong paniwalaan kung wala naman akong nilatag na valid evidence. Ang paniwalaan nyo ay kung sino ang nakapaglatag ng valid evidence. Yun ang sinasabi ko. At yung ang tindig ng real truth. Okay, next question. Next question. Dito, the same book pa rin. Another scientist naman at physicist. Dr. Barry Parker, cosmologist and author of Creation, the Story of the Origin and the Evolution of the Universe, said, who created these laws? There is no question but that God will always be needed to create these laws. So sino paniwalaan namin ngayon na may personal God na gumawa ng laws of nature sa universe? Sabi ni Dr. Barry Parker o ikaw? Saan sa dalawa? Categorical. Ikaw o si Dr. Barry Parker? Nakatulad ko, biologist, scientist. Saan sa dalawa? Sagot. Yun nga, ang sagot ko nga dyan ay wag nyo akong paniwalaan kung hindi ako nakapaglatag ng valid evidence. Sunod na tanong. Another Yan ang sagot ko. Yan ang sagot ko. Sunod na tanong. Dr. Arthur L. Shaulo, Professor of Physics at Stanford University. Hindi ko nagblapping nga, nagbabasa ko. Nobel laureate Bro Gerald, objection. Okay, ano object? Wala namang kinalaman yan sa present ko. Yun yung valid evidence ni Brother Alvin na pinipresent. Rebattle nga to eh. Ay, dapat i-present niya doon sa presentation niya yan. Hindi, premise niya, pipresent na yung valid evidence, tapos yung question, follow-up Yes. question. Ang question niya, lagi niyang itatanong sino ang dapat paniwalaan. Yes, ganun talaga ang debate, brother. Part mo. Papakita siya ng premise niya, ito yung valid evidence ko, then question niya sa'yo. So, ganun talaga ang debate. Objection, Badros. Okay, Teka muna. counter. Kasi ang objection ko, Badros, kasi sa debate, Badros, rebuttal na to, anything goes na, kahit ano na gamitin ko dito. Hindi pala alam mag-debate nito eh. Gusto na i-trap lang ako doon. Yun ba yung rules mo, Bro Gerald? Rules yan sa DevCon, Russia, and PDA. So, pare-pareho lang kami. So, yun ang rules. Doon, kahit ano. Anything sa second round, any question as long as related sa topic. Sa topic. Okay, sige. So yung kino-quote ni Brother Alvin, doon siya kumukuha ng question, related siya sa topic because he is proving via. Pero pwede ko naman i-pass yan. Papas ko. Di pass ko lahat. Okay. Pass. Okay. So hindi, patingin mo muna ako. Ibig sabihin, hindi mo alam yung rules, pwedeng i-pass. Hindi pa ako nagtanong. Mag-ask ng question si Brother Alvin, then pwede mo namang i-pass. Okay, sige. Kahit wala ng explanation. Okay, Brother Alvin? Sige. Tapusin ko muna ang tanong bago ka mag-pass. Huwag mo akong sapawan. Dr. Ed Harrison says, an explanation of Olbert's paradox for his books on cosmology. Here is the cosmological proof of the existence of God. The design argument of Dr. Pali, William Pali. So, sinong paniwalaan ko? Si Dr. Ed Harrison na isang scientist o ikaw? Real truth finder. Saan sa dalawa? Pass. So, sunod na tanong. Si Dr. Alexander Polyakov, Princeton physics professor, known for his contribution to quantum field and string theory, said, we know that nature is described by the best of all possible mathematics because God created it. So, sinong paniwalaan namin? Si Dr. Alexander Polyakov o ikaw? Pass. Na undergrad. At yung time, Brother Alvin. So, mauubos tayo sa answer na pass na lang. So, kaya nga. Kailangan siguro natin ang ating time, Brother Alvin. Kasi kahit anong maganda yung time, gamitin na lang natin sa talakayan. May time pa naman eh. Gamitin natin sa talakayan na lang. Mauubos lang time natin sa pass. Ipapas ko lang din naman. Mga ilang scientist pa ang may present mo dyan, Brother Kaya Alvin? nga.
Marami pa eh. This is a matter of integrity. Suriin na lang natin. This is Okay, debate. suriin natin. Okay. Oh. For the sake of integrity, yung gusto mong Meron sila dito, tapos binasa ko nga eh. Oh. Sila dito, sinabi. Di, okay lang bro Alvin, suriin namin yung mga scientists yung libro mo. Ang sertipiko dito kaya tinanong ko eh. Oo nga. Kaya nga, Brother Alvin, alam naman natin ang lahat ng isasagot niya ay puro pass na lang. Di, pero patanungin mo ako, Brad Ross, kaya it is my right. Ako nang... Papasko rin naman. Wala rin kwenta. Magpass ka na magpass. Basta I have to ask you the question kasi every scientist that I would quote has a proof of his own. Okay, Brother Alvin, go ahead. Oh, sige. Oh. Sunod na tanong kasi si Mr. Alexander Puliakov, possible mathematics. Ito naman si Dr. Frank Tipler, Tulane University Professor of Mathematical Physics. As a cosmologist, he said, I was convinced atheist before. But now, because the inexorable logic of my own branch of physics, I now affirm the existence of God. So sa physics daw niya na pinag-aralan niya, na-affirma na daw niya na may Diyos na dati siya ay isang atheist. So sinong paniwala namin? Si Dr. Frank Tipler of Tulane University o ikaw na naman na undergrad? Saan sa dalawa? Dr. Tipler o ikaw? Pass. Sunod na tanong, si Dr. Robert Jastrow, kilala din planetary physicist na mismo, NASA scientist and futurist. Sabi niya, I now know that when a scientist dies, is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries. Sa pag-aral niya ng physics at science, mga theologian din pala after all that he would believe later. So sinong paniwalaan namin? Astronomy si Dr. Jastrow o ikaw na undergrad? Okay, sagutin ko na yan, no? Okay. So doon sa mga scientists na sinabi mo, iba naman din ang God nila at hindi rin natin mapoprove na same yung God na yan sa God ng mga scientists at sa God nyo sa RCC. Pero kung mapoprove mo na ang God ng scientist at ang God ng RCC ay same. Cut mo na yung time natin. So, ano yung objection, Brother Alvin? Kasi na-quote ko nga si Robert Jastrow, dating atheist. Sino bang God ang pinawalaan niya, iniwan niya pagka-atheist? Di God na walang iba, capital G God. Hindi naman God nature to. Okay, okay, next question. Next question. Dr. Vera Kistausko, MIT, Massachusetts Institute of Technology, Senior Nuclear Research Physicist, first woman to be appointed as Professor of Physics at MIT, said, the explicit order displayed by our scientific understanding of the physical world calls for the existence of God. Kung sinong paniwalaan ko, sa Dr. Vera Kistauski, nasa MIT graduate ng physics, Professor of Physics, so ikaw, undergrad. Okay, sagutin ko, no? Ito sinerge ko with Meta. So, tinanong ko si Meta kung proven ba yung God ni Aquin, yung book na hawak-hawak niya. So, ang sagot ni Meta, Aquin works is more philosophical and interpretative story. Pero wala daw empirical na evidence yung God ni Aquin. So, ayan, no? So, si Meta na ang sumagot. Sandali, cut mo na. Yung term na ginamit mo, Brother Riaz, empirical evidence. Ano ibig sabihin nun? Yung valid. Parang ganun. So hindi empirical. valid. So empirical evidence. Yes. Hindi valid according to Meta yung God. Yes. Yung kay Aquin na God. Okay, so next question, Brother Alvin. Next question. Sinong paniwalaan ko? Pili sa dalawa lang ha, categorical. Si Dr. Aquin na nagsulat ng papel niya, position paper as physicist, Hypothesis on the Origin of Dark Matter in the Universe, letter to the editor submitted to the Society of Popular Astronomy, November-December 2012, page 35. O yung sabi mo si Meta na opinion lang ni Meta na hindi yan proof at evidence. Time's up. Pwedeng sagutin. Okay, ito ang sagot, no? Ayan, tinanong ko rin si Meta. Na-prove ba ng mga scientists yung God nila? Ang sinabi ni Meta, none have empirical proven God existent. Ito pa yung mga scientists, ano? Ayan, no? Francis Collins, ayan. So, yan yung mga scientists na pinagtatanong mo kanina. So, nandyan, di ba? Tanong mo lang kay Meta. Okay, so Meta. So dito po nagtatapos no ang ating second round. So check lang natin ang ating time para sa conclusion no for 5 minutes. 5 minutes. Check ko muna. Wait lang.
Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so mauna dito si Brother Rial Strut para sa 5 minutes sa conclusion. Brother Rial, 5 minutes? Yes, okay. So, sa conclusion ko, no, wala naman talagang nilatag na valid evidence si Brother Alvin maliban sa kanyang valid argument. Yun na, valid yung argument niya na mayroong Diyos, pero yung evidence kasi na nilatag niya, wala siyang inilatag na evidence maliban sa assumption na maliban sa therefore at yung oxygen na sinasabi niya na nanggaling daw sa wala at valid naman na tinanong natin si Meta na hindi naman daw pala nanggaling sa wala yung oxygen na sinasabi nung librong hawak-hawak niya. Ang sabi ni Meta ay hindi ito galing sa wala, kundi ito ay galing nga sa yun nga, galing sa universe yun. So, ang conclusion ko talaga, wala talagang nailatag na valid evidence. Kaya nga, doon sa podcast niya, talagang suriin natin. At least doon, walang time na 30 seconds lang ang sagutan kasi medyo sa debate. Yun nga talagang gusto kong talakayan na suriin natin sa Bisaya hangtod sa hangtod. So, yun, attend tayo ng podcast ni Bro Alvin para masuri talaga natin yung valid evidence maliban sa mga libro ng mga science na mga scientist na inilatag niya na kung saan yung God ng science ay iba yan sa God ng RCC, which ang God ng science ay natural God. Ang God ng RCC ay supernatural, 'di ba? So, yun nga ang question. Actually, wala namang doon sa may God o wala. Walang question kung may Diyos o wala. Hindi naman kami atheist. Ang question doon is kaninong Diyos ba ang valid. Kaya nga, proven of God by a valid evidence ang topic. Which is ako, ang nilatag ko ay nature. At sabi din, ayon din sa unawa, na ang nature, everything that we can prove is part of nature. At even kung ma-prove man natin ang Diyos ng RCC, ang Diyos ng mga Muslim, ay magiging part nga ng nature. Kaya nga kami sa Real Truth ay certain. Kami ay certain. Kahit ang science hindi certain, pero ang Real Truth ay certain. Kami ay mananatili na certain sa kung ano man ang ma-prove ay magiging part ng nature at kung ano man ang ma-prove ay magiging real truth. At hindi rin kami pantheist. Nagkataon lang na pantheist ang nagsasabi, ang nakakapagbigay ng proven God via valid evidence. At hindi ako founder ng pantheism, kundi ako ay founder ng Real Truth sa Pilipinas. So meron kaming license sa SEC, hindi ko lang papakita sa inyo, may deal tayo kung gusto nyo. So, ang deal yan, ay kapag napakita ko sa inyo ang SEC namin, sasapi ba kayo sa Real Truth? Diba? So, yun ang deal natin. Then, actually, in terms of debate, dapat hindi nyo na tinatanong kung may license ba. Doon lang tayo sa topic. Huwag na tayong i-issue pa. Lisensyado ba kayo? Actually, kaya nga kami nagpa-license dahil dyan. Na kapag kumarap na kami sa topic, itatanong yung panigurado ng mga kadebate natin. So, kaya nga dati, nakadami account kami kasi ayaw nga namin na ma-question kami regarding dyan. Ngayon, hindi na kami dami. Para pag may nagtanong, may license ba kayo? Yes, meron kami sex license. So, ayun sana. Ituloy sana natin yung pagtusuri ng tunay na katotohanan tungkol sa Diyos hangtod sa hangtod hanggang sa malaman natin talaga ano ba talaga ang Diyos. Maunawaan natin na ang Diyos sa kaisipan pala ay hindi valid as reality. Kasi ang Diyos sa kaisipan ay sa kaisipan lang talaga valid. Unlike sa Diyos sa realidad, ito ay valid literally at valid sa kaisipan. Kumbaga dapat ganun ang Diyos natin. Hindi yung wala lang, inisip ko lang kasi na ang God ko ay ganito, 'di ba? Nagki-claim tayo ng kung ano-anong Diyos na hindi natin ma-prove. So, puro assumption lang ang inilalatag natin. Kasi may ganito, therefore may God. Ay, hindi naman susulpot 'yan, therefore may God. Kapag therefore, it is an assumption, 'di ba? Di na-assume mo lang unless mayroon ka talagang inilatag na evidence ng Diyos mo. Sino ang gumawa ng oxygen na yun? Ayan si God, nandun siya sa ibang universe. Nasaan yung ibang universe? Ayun, silipin natin. Ayun, ang problema. Kasi pag nasilip mo yun, ma-observe mo yun, magiging part ng universe natin. Diba? Magiging part pa rin ng God feature natin.
Kaya sana magkaunawaan tayo na yun ang meaning ng nature. Diba? Masasakop lang talaga siya ng nature kahit anong gawin mo. Kahit pagpilitan mo na, hindi siya masasakop. Teka lang, bakit hindi siya masasakop ng nature? Ang meaning ng nature, everything that we can prove is part of nature. Even Meta, itanong mo kay Meta, kahit anong AI, tanong mo sa kahit anong AI. Okay, so yun po ang 5 minutes conclusion ni Brother Real Truth Founder. So dako naman tayo kay Brother Alvin. 5 minutes, Brother Alvin. Thank you very much, Brad Ross, ating Chief Admin dito sa PDA, Philippine Debaters Association. At sa ating katunggali ngayon, second time na to na nagharap kami ni Real Truth Founder. Tapos ulit, tulad ng dati, kita nyo naman ang resulta talaga, basta hindi nakabatay sa katotohanan, talaga, bugbog, sarado. Baga nakulti ko, mas grabe pa ang ngayon, ang performance ngayon ni Brad Real Truth Founder, mas nagulpi ko ngayon kay last week. Bakit? Hindi na iniisip na yung panteisima, yung real truth niya na mga filosofiya niya is the greatest assumption. Bakit na greatest assumption? Assumption ng probata. Assume lang. Ito, Brother Phil, the universe, kabuuan nito, all is God, God nature, nature is God, God is nature. Tapos wala namang valid evidence. Ako dami ko ng valid evidence sa present. Ano na tatanggapin? Siya, anong tatanggapin ko na valid evidence mo? Na wala kang valid evidence at proof at evidence. What is valid evidence and proof? That is proof and evidence outside of what proposition that you have. Example, sabi mo itong nature is God. God is nature. So outside of the nature, anong ebidensya mo na would prove your nature is God? Wala ka na present eh. Kung yun, i-compare natin sa atin, sa Christian God. So, universe. God is beyond the universe, the creator of the universe. May na-present ako dito, Dark Matter, ni Dr. Aquin. Page 44 sa lito na ito. At Science, Spirit, God, page 44. Sabi ni Dr. Aquin, kasi ang Dark Matter comes from nothing, the void empty space. Therefore, God is it. That is logical argumentation. Hindi sabihin na logic lang, mali na. No, if it is logical, it is true. Bakit? Kasi bubo ka, absurd ka kung sabihin mo, walang gumawa niya na Diyos, ikalaki niyang bagay ginawa, dark matter, the whole Big Bang, the whole universe. Sinong gumawa niyan? May responsable niyan. So hindi to assumption sa amin. Kasi physicists nagsabi nito, mga empiricists to. Ikaw nga, undergraduate, inamin mo nga, hindi ka nag-graduate ng college eh. Kumpara sa akin, it's a matter also of integrity. Ako, you graduate ako ng biology. Ikaw, inamin mo, you are undergrad. So, integrity pa lang natin dito. Mas makapal ka pa lang sa akin. Nagtatwag ka ng truth reality. Founder ka. It would prove that you are a fake founder. Bakit? You are a charlatan. Bakit? Nagtatag ka na sarili mong real truth, founder, tapos nagparehistro ka sa sect. Tapos pala, nangopya ka lang ng filosofiya sa Hinduism, Buddhism, New Age, yung pantheism nila Spinoza, Baruch Spinoza in the 18th century. So yun na yung founder, yung ang punto ko patutunahan ko na ang integrated mo, hindi ka dapat patuwalaan ng buong mundo. Bakit? Nag-founder ka, nangopya ka lang, hindi mo sariling ideya. Ibuta pa si Calvin, meron ako ito, sarili ko talaga, ontological argument and the existence of absolute truth, which I will defend my thesis in the UST. Tatanggap this December, tapos next year. Sa talaga ako, I will defend this in the UST, Philosophic Political Conference. Meron ako achievement eh. Kasi pa-politics, ikaw wala, puro ka assumption. Again, yung sa iyo, Mr. Truth, Real Truth Founder, is the greatest assumption. Kasi wala kang patunay. Wala kang patunay from the empirical world. Ibigay mo lang sa given. Brother Vin, ito na universe. Ang buo, ito na ang Diyos. O ganyan lang. Parang itong libro, ito na ang Diyos magpipin. O anong prueba mo aside from that book, outside of that book, that proves that book is your God? Aside from the whole universe, what would prove inside the universe, outside of the universe itself, which is this thing, na magprueba? Ikaw pala assumption ng probata. Fallacy of assumption ng probata. Assuming without proving, without proof, without valid evidence, without valid proof. Tapos, fallacy of non-sequitur, it doesn't follow. Fallacy of non-sequitur, it doesn't follow na. Merong universo na. Yun ang universo na mismo ang Diyos. Natutukanan mo pa yan na ang universo mo ang Diyos mo. Ako mayroon, mga scientifico. Mas nga ng kasi,
Ang pinakamalaki dito na blunder lang nagawa mo, Brad, sabihin ko sa'yo, no? Hindi ka makatotohanan yung natutunan. Kasi binat po kami. Si Meta, ginawa mong scientifico. Opinion lang ng Meta. Sabi mo nga nung last week na natalo mo si Meta. O ibig sabihin pala, yung opinion ni Meta, natalo mo, undergrad ka lang. So si Meta, isa pa scientist, isa sa physicist, isa sa biologist. Loko ka nga, nagsinungaling ka, nag-put ka dyan ng mga pangalan, tapos later pala, inamin mo na 30 seconds, hindi mo ma-search, itatanong mo pa kay Meta sino ang source sa scientist. Objection. Bro Gerald, okay lang ba mag-object? Ay, wala nang objection kasi Wala na. Sige, wala sige. na ring time. 5 seconds na lang. So ikaw nanloko dito, maliwanag dito, kaya nabugbog ka, talo ka dito, Brad. I'm sorry to tell you, kahit sa third part, sa harap for the third time. Time's up, Brother Alvin. So, yun po, no? Ang ating debate, greet natin si Brother Jim Bibong Lardos. So, Raymond Gaido. Okay. Bago tayo matulog, bigyan muna natin ng ilang minuto para greetings, shout out, tag in. Unahin natin si Brother Alvin. Brother Alvin. Yes, shout out to my friends, si General Chris Catris Bernabe, General Ramon Mapalo Naol, at marami pa no sa mga LBM generals, yung mga kasama ko dito. Maraming salamat sa tulong nyo. I would like to greet my friend doon sa Bukal, sa Dumaguete, si Brad Woodrow Makiling, ex Vice Mayor doon sa Dumaguete dati. He is also listening to me now. At sa lahat ng mga Katoliko na nagtatanggol sa ating pananampalataya sa CFDs, maraming salamat, no? Please share to your groups, pages, and chat boxes itong debate namin kasi marami kayong matutunan dito. Ako, when I debate, hitik talaga ako ng mga references sa mga scientists. So I will prove not only my own proposition but the integrity of my proposition. Hindi na sa daldal lang ni Brad Alvin as chief apologist. No, outside of me, maraming proyeba ako. So hanggang dito na po, Brad Ross. Maraming salamat sa Chief Admin. Good night, God bless sa ating ng Brad ni Real Truth Founder. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasabi kung anong pangalan niya. Okay, dako tayo kay Brother Real Truth. Shout out, tag in, greetings. Okay, shoutout sa lahat. So maraming salamat kay Bro Gerald, kay Bro Alvin, at ayun nga, so sa Real Truth, gusto namin continuous naming suriin yan, kaya nga sa debate namin, ang gusto ko, tuloy-tuloy natin suriin. So sa mga RCC, sa iba't ibang relihiyon, sa Muslim, tulungan nyo kami, suriin natin ang Diyos nyo, i-prove nyo ang Diyos nyo via valid evidence. Wala tayong samaan ng loob, kung ano man ang ma-prove natin via valid evidence, willing nang tanggapin yan ng Real Truth. So kaya nga sabi namin, tara, suriin natin. So sa podcast ni Bro Alvin, aakyat kami sa sked na lang natin kung anong available na sked ni Bro Alvin. At itutuloy namin yung pagsusuri tungkol diyan sa Diyos na dapat ma-prove natin ang Diyos nyo, hindi lamang sa kaisipan, kundi dapat literally. So, ayun, maraming salamat sa lahat. Okay, so maraming salamat din Brother Real Truth Founder and Alvin Gitamundok, no? So sa mga nag-comment, marami ding salamat sa inyo, no? At sa mga nanood. May replay po ito, panoorin nyo na lang sa Philippine Debaters Facebook page at makikita nyo lahat ng mga debate, napakaraming debate sa ating page po. Mamili na lang kayo ng topic. So, good night po. Ito po si Brother Gerald Castros, admin host and moderator of this debate platform, the Philippine Debaters Association. Salamat and good night.